Mga minamahal na kapatid, kung mapapansin nyo po, iba yung setting natin ngayon. Nandito po tayo ngayon sa High Garden Greenhouse. Isa po ito sa mga investment natin. Kasama ko dito, mga partners ko dito, yung mga kababata ko, mga tila mga kapatid ko sa ibang nanay. Dito, kasama natin si Chad, kasama natin si Pope. Si Joffer wala dahil busy pang nagbebenta ng mantika ngayon. Pero makikilala nyo rin siya very soon. Tawag dito. Muna nating guest, si Chad. Siya, kababata ko, kilala ko na mula grade 4, grade 5. Ganun. Tapos, pupunta na kami dito sa area. Bata pa lang kami. Tapos, isa siyang director ngayon. Creative director. Siya rin ang founder at owner ng Art Productions. Si Chad naman po, si Pope naman po, si John Paul. Bait ng pangalan. Kaibigan ko na siya mula high school na. Around second year, third year high school. Basta Feeling ko, boy. Feeling ko, di ba? Tapos, basta matagal na kami mag-best friend. Tapos, naisip namin simulan tong business na to 2 years ago. So ngayon, medyo naging, kung magpapakatotoo lang kami, naging mahirap yung journey. May faults kami, may mga unfortunate na nangyari. Pero ang isang doon is hindi kami sumusuko, tinutuloy pa rin namin siya. At ito ngayon, yung version na nakikita nyo sa greenhouse namin, is ito yung third incarnation ng High Garden Greenhouse. Third reset, no? So, kung ano po, kayo pa lang, i-follow nyo na po. Punta kayo sa Facebook, High Garden Greenhouse. Ito, nakakolaborate naman dito pag in-upload na namin. So, follow kayo, guys. So, guys, kasama ko yung mga kaibigan ko, babata ko yan. Sa totoo lang, medyo mahirap tong interview na to kasi kilalang kilala ko na at lagi rin kami magkakausap, lagi kami may update sa isa't isa. So medyo tignan natin kung paano yung magiging flow nito. So punta na tayo sa unang-unang tanong. Lahat tayo Bakit tayo nandito? Bakit kayo nandito? Hindi ko din alam. Guys, kinidnap ko po kasi pala sila. Nakasando nga lang ako pupunta rito kanina eh. Tapos ko lang sila sinabihan na magko-content tayo pero para sa High Garden to, kaya wala kayo, tumigil kayo dyan. Okay, punta na tayo. Marami akong tanong sa'yo eh. Okay, ako din. Marami akong tanong sa'yo. Sa totoo lang. Alam mo ba, ikaw na yun? Sige lang, Podcaster dito. tanong nyo lang lahat. Diba? Sige lang, ready ako sagutin yan. Simulan ko na eh. Unang tanong. Okay. Ako muna, pag nyo akong ano. Pag nyo akong Sige. Sorry. Pakilan niyang show eh. Hindi, sorry. Madadala lang ako. Excited ako eh. Kasi madadala lang ako. Okay, guys, ganito po talaga ang dynamics namin. Diyan kami masaya. Unang tanong. Mamaya natin pag-usapan sa High Garden. Tayo muna, kwentuhan lang. Sige. Di pa tayo kwentuhan. Pare-pareho tayong kakatawid lang ng 30 ngayon. Kamusta nyo hinandle yung itong 30s natin, yung pagdating natin sa 30s natin? Ikaw muna po. Ako? 30s? Ikaw. Oo. Kaya na ba ako? Sumagot ka. Hindi, ano? Ilan taon na ba? 30 boy. 31 na ako next Wala year. tayo, baka 30 lang. Okay. Ano ulit yung tanong? Hindi, legit. Kasi natawa ako. Sorry. Paano mo hinandle itong pagtawid mo sa 30? 30s. Sa totoo lang boy nag-30s ako parang wala naman, ordinary. Pero mas gusto ko maging concerned and aware sa health ko. Kita ko nga eh. Oo, parang, yun nga, Sige. yung mga lab tests, di ba? Yun yung mga trip ko ngayon gawin. Ewan ko, parang since papasok na tayo sa 30s, parang ako personally, nagkasakit ako mga recently, so kailangan talaga natin na maging aware. At least kahit papaano, once in a while, Totoo din. magpa-check up din tayo. Kasi kahapon lang po, nagsisend siya sa amin ng mga package ng mga diagnostic center. Kasi sabi niya, ito na dapat mga trip natin ngayon, nagpapacheck up na tayo. Nasa ganun mong Oo, level. Nasa ganun level na. Dati, usapan namin, sa kami gigimik, sa kami magpa-basketball. Hindi, mablog namin yun. Nagpa-check up kami. At least guys, ganito. Totoo mo naman mga tropahan namin, ang pinag-uusapan namin, health. I love na love ko ito. Pinupoint ko straight pa. Okay. Galing. Ikaw naman, Chad, paano mo naman hinanda yung tawid ng 30? Ano ba? Parang same naman eh. Kumbaga, ewan ko ba, like, may something din ng pandemic na parang since huminto nga yung mundo nun, parang kasama din yung pag-age mo eh. Kasi parang, so parang hindi ko pa ramdam talaga na nasa, and
I'm also surrounded din ng mga taong mas bata din sa akin. So Oo. parang yung tingin ko siguro medyo feel ko hindi ko pa naman parang wala namang pinagbago. It's just a number din sa akin. Kasi nga kahit naman din yung mga mas bata sa akin, like, ang dami ko din natututunan sa kanila. Mm. So parang okay. Ako po. Ayun. Ikaw ba? Ikaw ba? Okay, ako ba tayo ng 30? Oo nga, Okay lang. oo, Pwede oo. ako sumagot nga Oo, dahil. tama. Tama, nagkukwentuhan tayo Oo, dito, oo di ba? nga. Pareho. Pag tinatanong pa nga ako ng tao, ilang taon ako, nasasabi ko 29. Pero, ano lang, wala lang. Parang dumaan lang naman yung araw. Mm. Pero pag iniisip mo na nga, pag kunyari gano'n, madudulas ka 29, tapos marius 30, ako ano, 30 na ako. Ano ba yung parang, ano ba yung, pero ang ganda baliktad kasi minsan naiisip mo nga, ano ba yung mga sanang na nagawa mo na-achieve mo, na yung dati mo plinano, kung ito bang pinaplano mo yung 30s mo, ito na ba yung nakuha mo. Pero pag inisip mo rin, ang dami rin nangyari na hindi mo in-expect, na parang, uy, at the age of 30, nagawa ko to. So parang, ano lang, yun lang din na parang excited dahil parang naniniwala naman ako na sinasabi nilang ito yung papunta tayo sa peak natin. Well, physically, hindi ko alam, pero technically, peak sa maturity, sa financially, kung ano man. Saka may mga pinitinatrabaho naman tayo. So, positive. Yeah. And at the same time, kung magpakatotoo lang din, may pressure sa alam na natin yan. Yung iba, syempre, nagkakapamilya na. Tsaka ito, kung ito lang, dahil kung may kwento ko lang din, last week na stroke si tatay, pangatlong beses. Oh my God, talaga yun. Man. So, may onting ngayon na parang, syempre, gusto ko kung ano man yung tinatrabaho ko dito sa Epic, gusto ko sana makita ni tatay pa na malakas siya. Na kung ano man magiging fruits na itong pinagtatrabaho namin. Kasi ngayon wala pa I mean, tinatrabaho pa lang namin. Na pag nagka-fruit na, sana ma-enjoy pa namin dalawa. So, itong na-stroke siya, medyo ibang dating sa akin. Pero, Paano mo naman i-handle? well, una, medyo may onting dahil medyo nasya ka sa pressure. Saka magbabago talaga yung lifestyle and adjustments nyo. Pero, ano naman, pag kailangan mo lang gawin, kaya no choice ka naman, gagawin, alagaan mo. Para ma-realize mo rin, kahit nung kailan, na kailangan ko siyang buhatin every time. Pero parang natutuwa na rin ako na parang, ay, love ko talaga itong tatay ko. Parang kahit anong inis mo, parang, hindi, love ko talaga itong tatay ko. Pero medyo nakaka-pressure dahil nga, kumbaga, ngayon nga, nasa 30s ako, tapos kuya ko, may pamilya na, tapos ako lang naiwan na anak sa bahay. So may pressure onti na parang, siyempre, yung sarili mong buhay, sarili mong career, and at the same time, yung part na, siyempre, yung tatay mo, kailangan mo alagaan. So yun. Pero balik tayo dun sa inyo, yung Hindi, may tanong pa ako. yung pinag-uusapan natin. Kanina sinabi ni Chad na So, follow up to. Yun nga eh. Hindi ko Sige, alam. sige. okay lang mamaya, madami tayong oras, wala tayong time limit. Ay, balik natin sa inyo. Kumbaga, kanina nasabi ni Chad na ngayon daw, na marami siya nakakatrabaho, mas bata sa kanya. Pero sa atin, ang common denominator natin, kasama natin si Joffer, dati, maaga tayong nakapag-negosyo. Maaga tayong nakapag-handle ng negosyo, maaga tayo nakapag-handle ng mga tao. Ako noong 19 years old, nagsimula ako nun sa Creamline. Si Chad, nasimula yung ARC, ilang taong ka nun? 5 years ago. So, 2020. 25. 25. Maaga na, 25, 26. Si Pope, Load. Ganun Ikaw? din. 25, 26. 26. So, dati, nung panahon na yun, tayo yung kadalasang bata na may kailangang i-handle ng mga employees na medyo mas matanda sa atin. So ngayon, tayo naman yung nasa tamang edad na rin at meron na tayo nagiging employees na mas bata sa atin. Paano naman yung kayo? Paano yung transition na from ganun nga na ikaw yung bata dati, ikaw na yung matanda ngayon as pareho kang employer pa rin? Pope. Yung transition, O hindi mo naman naramdaman? parang marami lang akong natutunan and na-improve, lalo na sa pag-handle ng tao. Like before kasi, parang, nung nag-start ka, like lahat naman tayo, hindi naman natin alam paano talaga mag-handle eh. Paano mag-lead eh. Diba? So, kumbaga parang ako, yun lang din yung first ko doon. So ako, may mga assumptions na ako, ganito pala dapat maging leader. So may ganun ka bago mo simulan eh. Dapat ganito ko sila i-handle. So, siguro masasabi ko lang in 5 years or 6 years,
na may mga hinahandle akong tao. Actually, hindi naman madami. Mm. Pero siguro masasabi ko lang na mas marami akong natutunan. And mas naging mature lang akong i-handle yung mga bagay-bagay. So, mas alam ko lang kung paano maintindihan din yun, yung mga tao. Ngayon ba nasa ilang employees na ang hinahawakan? Siguro ngayon, technically, yung employees namin lahat, 33, 30 plus. Ang dami nun, Nasa man. ganun. Pero hindi ko naman sila lahat kasi nga yun nga eh. So, maliit lang yung taon talagang directly na nalilid ko. Pero sila yung nagli-lead dun sa baba yung mga iba pang ano. So, parang, kumbaga parang, ikaw lang yung nag-build ng system. Parang ganun. Na parang, you have that system na parang, pwede rin naman sila mag-lead eh. Oo. Diba? Na parang, Kumbaga, nag-improve na rin yung system mo dun sa 5 taon Yes. na trial and error na nangyayari. No? Ikaw naman, Chad. Kamusta yung dati, ikaw yung batang leader, ngayon, na technically, nasa edad na tayo na meron ka ng mga batang inililid naman. Oo. Ako, like, feel ko talaga para maging magaling ka din na negosyante, kailangan mo din maging magaling na mentor. Eh. Parang part siya eh. So parang feel ko aabot at aabot ka sa time na kailangan mo nang magturo din, pasa na din yung knowledge. Kasi parang it's time din naman na people learn from you din. And at the same time, siguro yun yung makikita ko, na parang Hello. mas magiging magaling ka na teacher. Kasi kumbaga maaga ka rin natuto. No? Oo eh, oo. So yun siguro yung parang naging transition sa akin, yung parang naisip ko na, parang kailangan mong magaling din magturo eh. Kapag meron ka na nililid. Hindi lang siya yung parang ikaw nagli-lead ka or nag-instruct ka. Hindi siya ganun eh. Partly is tinuturuan mo sila, naglalagay nag-set ka na example. Isa pa yun, mahalaga yun. Dapat ginagawa mo din yung mga bagay na binibuild mo rin sa kanila eh. Mismo. Totoo yun. Ito naman. Dati, yun nga, ng mga bata nga tayo entrepreneurs, ano yung mga struggles at saka yung mga advantages na na-experience nyo as batang entrepreneurs nga dati? Para sa mga batang nagsisimula din. Ikaw po. Siguro number 1, yung naging struggle ko una. Like, siguro makipag-communicate sa mga mas matatanda sa akin. Sa mga mas ahead. Like, kunwari may mga suppliers ka na parang, alam mo yung mag-navigate ng conversation kasi alam mo parang may something sa'yo. Ay, Pinabata Bata ka. ka. Tingin sa'yo ganun bata. eh. Isa yun. Isa yun. Pero, in time, habang nagiging master mo na rin yung ginagawa mo, technically parang mawawala din naman siya eh. Kasi parang at least masasabi mo sa sarili mo na, hindi, alam ko yung sinasabi ko, alam ko yung ginagawa ko. So, parang, yun lang, yung masasabi ko, like, kung bata ka, like, kung may mga kung may mga ganun kang challenges na encounter, like, maging ka lang, siguro, maging consistent ka lang sa ginagawa mo. Gawin mo lang siya ng gawin hanggang ma-master mo siya. And eventually, magiging confident ka din eh. Kung paano ka makipag-usap sa iba. Kasi alam mo na eh. 'Di ba? Ang hirap din kasi maging confident nang hindi mo rin inaaral Ginagawa lagi. ginagawa mo. So, 'di ba, dun ka magkakaroon ng ano eh. Diba, like, ang ganda nga ito, ano ba yung confidence talaga? Ano ba para sa'yo meaning ng confidence? How do you gain confidence? Sa akin, confidence, pag alam na alam mo nga yung gagawin mo, parang actually hindi na siya confidence, na alam mo lang kasi na naghanda ka dito, or alam mong, kilala mo yung sarili mo, or parang alam mo naman yung kung saan ka magaling, saan ka, so parang pag napunta ka sa isang lugar, kaya nga yung confidence, hindi rin siya parang universal. Pwede confident ka sa isang bagay, hindi. Kunyari, confident ka mag-lead ng tao, pero kung mapunta ka sa singing contest, hindi ka naman singer. So parang feeling ko, it's situational na pag nasa lugar ka, na saktong handa ka, at okay ka dun, kumbaga swak yung pagkatao mo dun, may papakita mo yung kung ano man yung kakayahan mo, at saka yung kung sino ka talaga, yun, mapapakita mo yung confidence dun, na parang tiwala ka lang na handa ka, or alam mo yung bagay ko, nandun. Ikaw po. Ikaw, Chad pala. Ako para sa akin, you gain confidence. Kumbaga, you gain confidence through evidence eh. Na parang, may partly na, kaya ka magkakaroon ng confidence kasi may nangyari dun sa ginawa mo.
Thank you. And for the right reasons, like ano siya, like Nagbunga. nagbunga. Oo. 'Di ba? So ibig sabihin, nagkaroon ng evidence na yung ginawa mong decision or yung ginawa mong bagay is nag-work for you. So the more you do things na nag-work for you, then you gain all that confidence na parang at least, tulad ng siguro sa sinasabi mo kanina, once na pumasok ka doon, normal ka doon. Kasi nga, for sure, in-earn mo yung time mo doon. Yun. Di ba? Totoo. And babalik din doon yung sinasabi mo na yung comes with the repetition na gawin mo lang ng gawin. Na kung titignan mo, oo nga, kasi kapag may ginawa ka, magkakakuha ng resulta doon, pwedeng maging evidence yun para sabihin mo sa sarili mo, oo, alam ko na yun. Oo, kaya hindi na nagmamatter edad ko kasi kahit ano pa, nirender ko na tong oras na to para maging dyan sa pagbebenta ko ng mantika, di ba? Ito boy, for sure, sa pagtatanong, ang laki na siguro ng pinag-difference ng unang episode mo versus... Minsan nga, pagka pinapanood ko yung unang episode, parang, cringe. Di ba? Oo. So, yung the act, yung Ginagawa mo lang siya ni ng Basti ginagawa. nag-release na siya nag-release every week kahit sobrang hirap, which is kudos man, sobrang saludo kasi nga, guys, kung alam nyo lang di wag na ako, nawala na ako. Sasabihin ko sana yung fuck about dun sa mga pag naka 20 episode ka na, yun, so sige. pasok ka na sa top 1% ng mga nagpa-podcast, kumbaga parang. Anyway, cut natin yung nawala yung thought ko, sorry. Okay, go. Go. Ano nga ulit tanong? Hindi, ito. So, hindi. So, yun nga. Sorry. Doon naman sa... Space out. Okay lang yan. Okay lang. Okay lang, maganda ko na. Ano naman yung advantages na na-experience mo naman as a young entrepreneur naman? Yung dating sinisimulan mo siya. Meron ba? Puro... Advantages? Sige po, isipan mo okay. Ano ulit yung tanong, sorry? Advantages ng bata ka pa. Struggles and advantages struggles. ng pagiging young entrepreneur. Oo nga. So, tapos ka na sa struggles mo, ano? So, advantages naman. Okay. Ay, ikaw muna. Struggles ka muna. Pag-isipan mo muna. Sige. Chad, ikaw, ano yung struggles mo bilang isang batang entrepreneur dati? Unang-una Dati sa 5 experience. years, no? Unang-una experience. Kasi like, unang-una, sino ka ba? Bakit bibili sa'yo yung tao? Totoo. Diba? So, yun yung struggle ng kahit sino nagsimula is yung... Ako, sa totoo lang, nung pinasok naman din namin yung wala naman din akong connection sa industriya na yun nung ginagawa namin yun, production. Kumbaga, may feeling din sa akin na parang ang outsider ko. Pero like, feel ko, akin lang naman din yun. Pero, kasi nga, hindi naman ako talaga dun sa kasi hindi naman ako graduate ng any multimedia-related field. So, parang, nung napasok ako sa mundo na yun, parang makangapa ka. And as someone na nagsisimula, parang, shit, saan ako magsisimula? May singit ko lang po guys, si Chad po pala, hindi siya nagtapos ng kahit yun anong na. related sa directing, multimedia arts, or kahit anumang may kinalaman sa production. Export management siya. Pero ngayon guys, siya nga may-ari ng ARC Productions. Ang ARC Productions ang nakipagtrabaho sa ASUS, AMD, Netflix, AMA. Napakalaki ng kumpanya na nakakatrabaho nila. Hindi niya tinapos yun. So guys, kung sino man dyan, kung meron kayong bagay na passionate kayo, kahit hindi nyo tinapos yun, pwede kayong magkakaroon doon. Yun nga, totoo yun. Pwede mong hanapin eh. Ayun naman, Chad. Ano yung may advantages na experience mo? Yun nga, dahil wala kang experience, gutom ka lang din sa experience. Yeah. And yun yung advantages natin kasi driven tayo eh. Pag bata ka, sobrang, yung term nga, nagigil ka, di ba? Gigil. So, yun yung meron na dapat tinitake advantage mo pag bata kasi kapag tumataas na din yung di ba, yung kunwari. Yung energy mo din, mataas din eh. Oo, di ba? And, kumbaga, unang-una, mas mabilis kang gagaling. Totoo. Makikita din yun ng mga tao. And sa totoo lang yun yung reason din bakit ko din, kung sakali ako, mamimili din ako ng mga i-employ ko ng mga tao.
Gusto ko din makita driven eh. Nagigil, no? Oo, Bigil din talaga. Yun talaga. Yun siguro. Yun siguro yung advantage na... Ikaw po. Ako? Ayun nga ba, parang maaga kang matututo. Kumbaga, at least pagdating mo ng peak mo ng 30 to 35, masasabi mong, puta, malaki na yung na-render ko. Diba? Like, kahit papaano, sa pasok ako ng 30s ko, kung babalikan nga, 30s na tayo, is, puta, enough to. At least, Kahit paano may kinatandaan na tayo. Kumbaga, hindi pa lang ako magsisimula ngayon. At least, kahit papaano, meron na akong nasimulan. Marami ng pagkakamaling na itama. So, ayun. So, at least, etong 30s, yun nga, parang, medyo kasaka na ng konti. Di ba? Medyo malayo ka na. Pero malayo Pero malayo pa. Oh. Isang advantage lang na ako naman sa na-experience ko dati. Struggle yun nga. Na, siyempre, yung mga employees mo, una, siyempre, paano mo i-earn yung respect ng wala ka pa naman nga napapatunayan. Kahit ikaw sa sarili mo, doubtful ka pa eh. Pero ang nakita ko ang advantage, ako mas nakita ko siyang advantage dati kasi may natural tuwa yung mga tao, mga nakaka-dealings mo na, uy, yung bata na ito, ginagawa mo yan, no? So, may extra mentorship na parang dahil nga natutuwa sila na, yung bata mo ginagawa yan. Parang may extra lang pag-mentor talaga na, okay, ito na yung mga alamin mo, ito na yung mga gawin mo. Pero kahit naman, ang nakita ko pa rin, magkakamali ka pa rin. Dahil siyempre, desisyon pa rin yung mga mangyayari. Magkakaroon ng malalaking problema, failures. Pero ang saya rin na yung bata ka na parang ang daming nagtuturo sa'yo dahil nga nakita nilang, uy, kahit bata to, may ganyan, no? May pangarap. Gigil to, no? Gigil to. Eh, naman, kung makikikwento nyo lang, kasi si Pope, siya naman, Barbero, gano'n. importer naman siya importer siya ng palm oil, ng mantika. Uy, hindi gago. Hanapin ako ng customs. Hindi po ako importer, mali po yun. Hindi po ako importer. Ano lang po tayo? Trader lang po tayo dito. Okay. Wait lang. Cut natin yun. Nandun na tayo sa usapang pagninegosyo. Kung may share ko lang po si Pope, naman siya isa siyang trader ng palm oil dito sa Pilipinas. Malaki rin, malawak din ang operations nila. Yun ang main niya. Si Chad, yun nga, director na sabi ko. Pope, ikwento mo naman, kahit sa maikling kwento lang o kahit mahaba, paano yung naging istorya na pagbebenta mo ng mantika? Kasi ako, alam ko yung istorya, may perspective ako doon, pero yung paano siya sa perspective mo? Actually, hindi siya, biglaan siya. Parang yung idea ng mantika is, galing siya sa failure. Technically. Kasi alam mo yan, nagtayo ako ng com shop, di ba? Nag-open ako ng com shop para sana yun yung parang business feasibility ko para din sa school and all. So, actually maganda siya. Kaya nga lang nangyari yung pandemic. First day opening. Pumunta yung barangay hapon. Sir, bawal na kayo mag-operate. Ha? Bakit? Puta, kaka-open ko pa lang ngayon. May share lang namin. What the fuck? Pinagplanuhan niya talaga na mahaba yung feasibility niya, yung thesis niya yun sa college niya para makagraduate. Alam mo, may vision ka, di ba? May vision ka dun eh. Kaya mo sinimulan yun, gusto mong lumawa. Kaya parang mga TNC levels. Medyo may franchising ka ng konti. Di ba, ganun ka mag-isip eh. Siyempre, sabi nga, pag bata ka, gigil ka. So, yung vision mo talaga, hindi, kaya ko yan. Kaya ko yan. Pero ang hirap nga pala, no? Hindi pala siya ganun kasimple. Tsaka hindi mo asahan yun. Yung pandemic, hindi basta-basta nangyari yun. Yun nga. Pero yun nga, may share lang natin, as in yung pinaka-opening day niya po, is yun naman yung first day. March 15, boy. March 15. Kasi talaga nung binalita niya sa amin na open siya, binalita na rin na lockdown na. So, isipin niyo yung namuhunan ka. Pwede ba natin i-share kung nasa magkano ang napuhunan? Basta 6 digits. 6 digits. Basta 6 digits. Tapos, na-loss natin siguro mga 60%. Ganun. Sige, kwento. Ayun, so, nagsimula yun. So, syempre, medyo mabigat yun dahil bukod sa pera, nandun din yung tangina. Ang layo na tinitignan ko dito. Hindi. Kakasimula ko yun pa nga, lang. boy, di ba? Buti isipin mo, parang ang layo ng tingin mo, pero pag start race mo, natapilok ka. Parang yung nag-running tayo sa EK, si Basta nag-zombie tayo eh. Wala pa, simula pa. Simula pa lang, natapilok na. Nasaan na si Basta? Buta, hindi pa tayo pagod, wala na si Basta. Sa ibang kwento na yun. Sorry. Napasok ka lang.
Kinonek ko lang ba? Oo. Di ba sa ano po yun, nag-marathon kami, tapos wala pa kasi Memorable. wala pala ng marathon, na injury na ako. So parang ganun. Yung nangyari. So ayun, tapos, nung pandemic, so yun nga, nag-pause yung natin. So ako parang, wala. So hindi ko alam kung ano ga. So binenta ko rin siya, binenta ko yung mga equipments and all. Tapos nung bago naman, siguro mga 2021, mga late nun. So nag-iisip-isip lang ako kung ano yung mga pwedeng gawin. Kasi nagsisimula na ulit. May GCQ na, pwede na ulit. So ano kaya? Ano kaya yung bagay? Hindi, ako gusto ko lang may dagdag in detail. Na kasi yung pinuhunan po dun sa thesis niya, kung pwede naman siya, pwede naman natin ikat mamaya. Sige lang. Ipinag-loan ng father niya, ipinag-loan sa bangko para dun sa computer shop nga na thesis niya. So, anong nangyari? Nung nangyari nga yung unfortunate events na yun, ang sinabi sa kanya, kailangan niya pa rin bayaran. Ayun, so, kwento mo na. So yun, doon na ako nag-end up nga sa idea. Nag-isip-isip ako ng mga ideas. Actually, marami tumatakbo eh. Kasi nga pag-gigil ka, marami. And then siguro, dahil nga siguro yung family namin nasa manufacturing na rin ng Canton. So kumbaga, lumaro na lang ako doon sa mga bagay na alam kong may advantage na ako. Kumbaga, meron na akong head start kasi hindi naman lahat. So ako, sabi ko, meron naman ganitong idea. So at least meron na ako connection sa market, may connection na ako sa supplier. Why not kumuha ako ng another business idea coming from that? Kasi linawin ulit natin, yung family business naman po kasi ng tatay niya. Nagmamanufacture naman po sila ng pancit canton na binibenta naman sa mga palengke. So, palengke, yes. lagi nang nasa palengke talaga yung... Actually, ako din, 18, 17, sinasabak na rin ako sa palengke. Talagang... At kaya doon ko na rin, yung nag-pandemic, inisip ko, tayo na... Ito dito na ako nasabak ng bata, bakit hindi na lang ako maghanap ng isang bagay? Bakit kailangan ko pang Like, na alam ko na. Like, at least kahit paano nasubok na ako ng tatay ko dito. Diba? Nahasa niya na ako medyo. So, dito na lang ako maglumaro. Diba? So, Na-redirect ka. Oo, na-redirect ako. Which is, again, kung titignan mo nga pabalik, yung sakit nung nangyari sa home shop and all, like, isip mo, parang napaganda, diba? Kasi parang, diba? Na parang, Napaganda talaga. naging siya no? Naging, parang silver lining dun sa, Yeah. sa mga So, ayun. So, ayun nga, nag-decide ako. Tapos, kumuha ako ng idea. Then, naisip ko, mantika. Sino bang di may kailangan ng mantika? Like, every household. Every industry kailangan ng mantika. So, ayun lang. Kinonect ko lang yung mga bagay. Kinonect ko yung mga suppliers. So, kinopya ko yung, actually, mga nakita ko kinukunan ko before. Halos, in-improve ko lang lahat ng mga sistema nila. Kung ano nakikita ko, paano sila nag-ooperate. So, ayun lang. So, hanggang sa in-apply ko lang lahat, nag-start din ako ng depot. So, ayun. So, ayun yung mga At ngayon siya na pinakamalaki. Hindi naman. Okay naman kayo. Ito, baka maulin ako ng Diba sasabihin na? Small player lang po ako, ha? Like trader lang po ako. Basta si Popo, may mga tangkay trucks na yan. Hindi, big player ka pero Susupply na sa legal malaki. ka. Legal. At saka, Yes. owner po si Pope ng Primo Cooking Pwede Oil. yun, guys. Yes, Primo So, pagka Cooking Oil. nakakita kayo ng Primo Cooking Oil, Healthy yun, guys. Galing po sa failure ng computer shop ni Pope yun. Pag pinirito niyo dun yung baboy niyo, sobrang lutong. Katsu agad yung lalabas. Kasulo. Yung mantika, pag niluto mo, hindi mo na kailangan ng Ang breading. yabu. Yabu. Primo Cooking Oil, guys. Primo Cooking Oil. Chad, Ano? ikaw naman ang magkwento. Para sa'yo, paano yung naging simula ng Art Productions? Bilang graduate naman ng export management. Alam mo, nakakatawa. Kasi meron akong almost the same story dito kay Pope na yun. Like, katulad dun sa'yo, parang ganun din yung nangyari sa amin sa art. Sinimulan din namin yung art. Officially na parang, even way before 2020 naman, nag-freelance na ako nun. Mga 2 years din ako nag-freelance nun eh. Okay, paano muna yung transition from graduate ng export management to napunta sa production? Layo pala. Sige, ganun pala kalayo yung 10 years ago. Okay. Rewind. Okay. 3, 2. Hindi, kasama yan. Okay yan. Kasama yun. Okay Nung grade 3 ka, kamusta ka? Okay, ang dami kasi mahaba nga, no? O, sige. Kamusta kayo nung binabuli niyo ako ng grade 5 na gusto niyo ng bully? Oo nga pala, di ba, share lang namin.
Wag na, wag na. Wag na, mamaya na, sige. Baka isipin naman nila, bully ka talaga. Uy, hindi yan, mabait ako Kaya- binubuli Kaya ka dati. Kaya alam ba? Hindi, wag na. Off the record. Okay, sige, Off the okay. record na yun. Okay. Basta wala daw siyang bayad. Tangin. Sige, okay. Ay na, para saan pa yung nagkakat? Oo nga. Game. Napahirapan yung si Sorry, Jimbert. Jimbert, sorry. Hindi ko lang talaga may masa mapagtripan doon. Diba? Okay. At least, nababawian. Oo, Diba? sige lang, bumawi kayo. Jimbert. Uy! Yan. Ay, okay lang. Okay Sorry. lang. Okay lang yan. Ayan. Love si Leo. Check mo lang yun. Sino kasama? Usog mo na lang dyan. Sige pa. Bye-bye. Yan. Love you. Bye-bye. Uy, pakita mo naman. Wait lang, pakita natin. Oo nga, pwede ba natin pakita? Oo nga, oo nga. oo nga. Come here to daddy. Tara, tara. Tara. Pakita ko sa inyo yung pinaka-pogi. Tara, ko, para. anak. Dati kasi, nung nagsisimula pa lang... Come on, I'll show you. Yan, yan. Tara dito. Tara. Come on. Tara. Bless ka muna, bless. Bless mo na. Bless mo Bless na ka, kay Ninong. bless kay Ninong. Bless mo na Kay kay Ninong favorite Chad. Ninong. Ninong Chad. Kay Ninong Chad naman. Bless ka. Yeah. Bless Come ka. on. Sige na, sige. Bless ka. Oh, grabe na. Pogi-pogi naman yan. Ah, Ano hug mo si po, Daddy. dati si Hug si Lincoln, Daddy. Hug. balita pa lang siya Kiss mo. dati sa amin. So ngayon, ang laki-laki niya na. Say hi to the camera. Say hi. Ayun, say hi. Ayun, doon. Say hi, dali. Ako Shy. maging artista yan. Ano po, yung si Lincoln, nung nagsisimula pa lang yung Primo Oil, nagbalita si Lincoln nun. Mm. Kaya, sobrang unreal na nakikita namin ganyan nakalaki si Lincoln. Bilis ng oras. Ang bilis na oras. Bilis din ang lumaki. Pero di ba, inspiration sa anak, no? Ay, sa negosyo. no? Oo naman. Pag nagkaanak ka, boy, maraming bagay na mas tataas pa yung grit mo talaga. Kasi hindi mo na lang inisip sarili mo eh. Pag sarili mo kasi inisip mo, parang inisip mo, okay lang ako mag-fail, kaya ko mag-comeback, and all. Pero pag may anak at pamilya ka na, like, di pwede. Di pwede, boy. Kailangan mo din talagang laban. Step up ka, no? Oo. Step up ka. Oo. Super proud of Mas gigil ka. Sige na. Gutom mami na. you. Sige, doon na muna ulit sa bahay. Isa si baby. Tulak-tulak na Ikaw ulit sa si Leo. baby. Sino kasama niya, love? Thank you. Love you. Bye-bye. Sobrang green flag na itong kaibigan ko. Okay, sa totoo lang guys. Ito totoo lang mga tropa ko. Sayang wala si Jopper. Nagbebenta pa ng mantika eh. Pero sobrang solid na itong mga kaibigan ko to. Mga sobrang green flag lahat. Itong tatlo na to, kahit si Jimbert dyan sa likod. Sobrang babait na mga tropa. Thank you. Napakagandang Sige, influence. Sige. Tropa talaga Gusto kita. ko. Gusto ko yung energy na Okay. yun. Tama. Oh, Chad, Claim natin. kwento mo na. Paano kang Ano ba? napunta sa Oo, mundo ng production? O yun nga, boy. Kwento mo na kasi. Okay. Fudge. We go Wait way lang. Guys, nakita niyo yung sombrero niya, di ba? Sombrero siya ni Luffy. Ichigo yan. Nana, Kago na. sa mga Pinoy po, kung napanood nyo, yung advertisement Oh. ng live action ng Netflix ng One Piece. One Piece. Tropa ko talaga. Yung nandun si Juni Boy, Epic yan eh. Shaman si King. Zoro, siya po ang nag-direct nun. Tsaka para sa amin po kasi, idol niya na si Luffy, bata pa lang, kaya yun siya nag-direct nun. Malaking bagay sa amin niya. Okay, kwento mo na, boy. Okay, ang ganda Solid ng doon, commercial solid nun. doon. Oo, Bigyan mo yan, ko ng yan. isang bagsak yan. Thank you, tol. Love you, tol. I love Naman, you. boy. I love you. Kasi ano po, saksi ako ng mga storya talaga nila, kaya excited ako nakikwento ngayon. Okay. Yun. Okay. Okay. Saan nga ba tayo? Okay. So bilang isang export management graduate na inakalang magtatrabaho sa custom siya. Kasi, alam mo naman tayo. Ano, Green flag tong tropa ko. may integrity. May integrity to. Hindi boy, pero Babaguhin niya yung costumes. Yun yung vision niya Yun na dati. nga. Pero ito, sa totoo lang, nung nag-masteral ako, medyo nakita ko talaga na medyo iba yung mundo papasukin ko na yun. Kaya medyo nagkaroon din ako ng doubts na itutuloy ko ba talaga to? Kasi parang sa ganong level pa lang, sa eskwelahan pa lang, meron na. Oo. Kumbaga parang it would be like selling your soul pagka ginawa mo yan. Ang hirap maging hirap magsalita ng tapos and at the same time, di ka naman din perfectong tao. Like, pero, wala lang, meron lang talaga ding, parang hindi mo kayang hindi kaya ng, Yeah. ayaw
ang hirap naman yung parang magbubulag-bulaga ka, pero like, alam mo nangyayari siya. Oo. Pero wala ka din magagawa. Hmm. So parang, ano ba, mas gusto kong maging out na lang dun sa ano na yun. Ayaw mo nang ilagay yung sarili mo sarili ko doon. doon. Oo. Kasi pwede naman gumawa ng pera sa passionate passion ka pa. Pero hindi ko alam yun kasi ang gusto mo lang naman nung bata ka is ano, di ba? Pera. Gusto mo magdaming pera. Kasi akala natin, I mean, yung tingin natin sa pera eh, di ba? Like, pag may pera ka, dami ka magagawa mo lahat ng gusto mo, bibili mo lahat ng gusto mo. Yun. So, ganun ako nung time na yun. Pero, nakita ko nga, nagkaroon ng inciting incident, tol. Parang, binigyan ako ng dalawang option kung tutuloy ka ba doon o hanap ka ng ibang lane mo. Ano yun? Kahit na yun na yung pinag-aralan mo. Oo. Ayun, like, tinignan ko din yun. Like, nung time din na yun na parang feel ko hindi nga nag-workout nga sa akin yung course na yun. Naisip ko na, ano ba yung kaya ko, ano ba yung pwede kong gawin din? And saan din ba ako lulugar? Ano ba yung linya ko ba talaga? Kasi yung matagal ko nang tinatanong yun ever since high school pa lang tayo eh. So parang, pasok sa ibang field. Pero parang, hindi eh. Parang hindi ako para dito. Like, hindi ako para sa basketball kasi dominated by, by big people, tall people. So parang wala ka talaga dun. So ang tagal kong hinahanap yun. And hanggang dun sa moment na hinahanap ko din. Hanggang sa nagkaroon ng opportunity nga na sabi ko, sige, mag-try na lang muna magtrabaho for a year. Nagtrabaho corporate for a year. Almost a year. And then doon nakita ko, okay, may maayos din naman palang industriya out there na labas. I mean, hindi ko masabing malinis lahat doon. Pero like, alam mo yun, like, maayos naman yung sistema. Nakita ko naman din yun na, okay, pwede ka palang magtayo din ng ganun. So, na-open yung na yun. Yung door na yun. Yung door na yun na parang, pwede mo nga gawin ng maayos. Kasi nakita ko yung boss ko nun eh, natayo niya yung kumpanya niya, like, napalaki niya. So, SME din pala siya, technically. I would say kasi kung nagsisimula ka nun, diba, like, yung pinagtrabaho ko kasi nun, para siyang distributor siya ng mga parts ng PC eh. PC. So, technically, parang magsisimula ka, like, diba, importer ka. So yun, so nakita ko na, lumaki yung negosyo na gano'n. Pwede ka nga magkaroon ng successful na negosyo na ikaw din, una-una, gusto mong ginagawa mo yun. And nabibigyan ka niya ng fulfillment. So, after nung work na yun, hinanap ko. Kasi hindi pa din, alam ko sa sarili ko, hindi pa din yun eh. And siguro nung time din na yun, na-realize ko, like, ano ba yung gusto kong ginagawa? Ever since ba? Ano ba yung gusto kong ginagawa talaga? Naalala ko nung high school tayo. Yeah. Lagi akong naglalabas ng camera. Di ko alam kung anong reason, pero para sa akin, ang sarap i-capture nung mga moments na nakikipaghabulan tayo sa mga aso dito, yung gumagawa tayo ng sayaw sa classroom. Dami yun. Nagpapatok tayong 5-star, no? Papatok tayo, kumakatok tayo dito, tapos tumatakbo tayo, di ba? Nag-Harlem Shake, no? Oo. Pintek na Harlem Shake yun, di pwede mapanood ng kahit sino yun. X-rated. May copy tayo nun, guys. Sira lahat ng pangalan natin. Joke lang. Anyway. Okay. Puta sa Epic nun, iba, ika-cancel. Oo nga. Oo. Hoy, gano'n. Okay. Ba't natin ginawa yun? Kaya nga eh. Nagulat din ako nun eh. Gigil tayo eh, bata eh. Gigil tayo. Gigil tayo. Makakalain naman nila kung anong ginawa natin. Nag-Harlem Shake. Nag-Harlem Shake lang, sumayaw lang kami. Okay. Okay. So nga ba? Dati yung bumalik ka, yung na-enjoy mo. Ayun, so, ano ko yung sarili ko na, like, gusto kong umawak ng camera. And gusto kong mag-capture ng ano. Pero like, nung time na yun, hindi ko pa naman alam, wala pang vlogging nun eh. Wala pang YouTube nun eh. 2012, boy.
video mo sa YouTube na na-uploaded Alam ng mo, barkada. 2012 is ano ba? Fourth year tayo. Fourth year, oo. Pero alam mo, meron akong clips. Second year. Kahit first year. Meron nga. Meron. Oo, dami. Yung sumasayaw kayo sa classroom, mga second year yan eh. Mga ganun. So, ang dami pala. Like, nandun pala yung roots pala na parang kung titignan ko. Oo nga, no, like, inclined ako nun. And kung titignan ko din, like, fan ako ng mga films. Na-enjoy ko yung films. Like, binibreakdown ko sa utak ko ano yung nangyayari. So, siguro may something dito. And then, na-realize ko yun nga na, oo nga, pwede ko nga i-pursue to. Kasi nga parang, what do I have to lose? At that point. Kasi nga, bata ka, sisimula ka. Totoo. Higil ka eh. So parang, sige, game. Try natin, ano yung industriya na yan. Check natin kung ano yung kaya natin i-offer dyan. So freelance yun. After nung year ko from freelance. And, luckily, may mga friends na nga din na nakilala dun sa industry na that turn into clients din. So parang, yun dun din talaga nakapagsimula na nagkaroon ka ng kumbaga, konting network pa someone na nagsisimula. Kasi feel ko for sure may mamimit at mamimit ka eh. Pag nag-venture out ka eh. And mahalaga din yung mga unang mga tao na yun kasi kung babalikan mo ngayon, sila din talaga yung nagdala kung nasan ka ngayon. Sa kanila mo una nakuha yung tiwala. Wala. Oh, exactly. Yun yung hinahanap mo eh, pag bata pa, nagsisimula ka. Yung mga taong magtitiwala Wala sa'yo. And yun yung magbibigay sa'yo ng confidence na pinag-uusapan natin. Totoo. Kasi madaling i-doubt pag bata ka. Yes. Oh, and Kaya pag may nagtiwala sa'yo, Malaking bagay yun. responsibilidad mo, ayusin mo yung trabaho mo na magde-deliver ka talaga. Kasi hindi ka pwedeng sumablay. Yun yung mindset mo dapat. Totoo. First impression. Oo, first impression Hindi mo last. pwedeng palpakin talaga yan, man. True. O, tapos? So, ayun. So, from that, parang sa industriya kasi namin, the more na nagkakaroon ka ng experience, mas dumadami din yung nakikilala mo. So, pag dumadami kilala mo, madami nakakita din ng trabaho mo. And kapag okay naman din yung trabaho mo, syempre, mas madali kang kunin. Kumbaga, flexible ka. Kasi, skilled ka eh. Makikita ng tao eh, may kaya kang i-bring to the table na hindi kayang i-bring ng ibang tao eh. So, kukunin ka nila. So, in-aim kong maging magaling lang din dun sa ginagawa ko kasi, which is, sa totoo lang, nagsimula lang ako na parang freelance photographer kahit wala akong alam. Wala rin siya. Marunong lang ako marunong lang ako umawak ng camera, guys. Pero di ako marunong umoperate noon. Wala akong alam about framing pa noon. Alam ko lang makuha mo walang theory, lang. Oo, walang theory. Basta point and shoot. Pero sobrang dami nating videos na hanggang ngayon binabalikan ko. Oh, Thank you sa'yo, boy. Oh, Love you, boy. guys, si Chad, napaka-importante sa Lahat tropahan nagkakupalan namin ko to. na-capture mo. Napakarami mong nakakahiya. Napakadami kong red flags Ako sa video nahihiya na ito. sa'yo. Like, parang, Si Chad, sobrang napaka-vital sa tropahan namin. Una. Kasi tawag namin kay Chad dati, Mr. POV. Kasi dati kahit punta kami ng Trinoma, mag-tripan kami sa, sa time zone, o mag-outing kami magkakasama, laging siya yung may camera. So siya yung laging nakaka-capture niya yung mga exciting moments na sarap-sarap balikan ngayon. Pagka kayo matanda ka, na ginagawa niyo ng bata. So doon pa lang talaga dati, makikita mo na si Chad, meron siyang gift in telling a story or parang capturing the moment. Storyteller eh, nakita ko natin. Okay, kwento game. Walang oda. Paano naman yung transition, yung birth naman ng art? Yun, exactly. Hindi, linawin mo lang dati, mas more on events ang nagagawa niya. Yes, oo. Like, yun nga, kumbaga na nagsimula ka talaga, nagsimula ako, like, kahit anong role. Kahit PA yan, ginagalawan ko yun. Bago ako naging director sa events, hindi ka naman pwedeng director ka kagad eh. You'll climb the ranks din, like, magiging PA ka, hanggang sa magiging assistant ka. Ay, same naman din yun. Pero kung mag-assistant director, magiging, magiging stage manager ka. So parang, kailangan pagdaanan eh. Mahalaga din yun. Kasi stepping stones mo yun eh. Kumbaga, the more fields or skills that you can earn at the very beginning, anong bata ka, mahalaga eh. Kasi magagamit mo eh. Totoo. And as a creative, ikaw dapat din talaga na kuha ka ng
ng ideas and skills from other fields din. Mm. So yun, nasa na tayo ulit, sorry. Ayun, paano Yun. ka naman nag-transition Naging, sa birth, paano yung birth naman ng Arc Productions na yung Yun. company mo ng sarili? Okay, so pick up tayo doon. So for that 2 years na like for freelance work, na pag-decide namin nga nung partner ko na pwede na tayo magsimula kasi nga meron naman na tayong na-earn na clientele. Oo. Pwede na tayong kumatok at i-legit na natin to kasi nga the more din na mas magiging legit ka is kaya mo mas mag-bid or mag-participate sa mas malalaking project. Yes. So, sabi namin, sige, parang kaya naman natin eh. So, sinimulan na namin yun na knowing na hopeful tayo na magiging okay yung simula natin kasi meron na tayo eh. And sa totoo lang kami nga, sobrang parang nakaipon kami, sabi namin, sige, gawa tayo office. Kasi kailangan natin ng office. Kung magsisimula tayo, maglagay tayo actual office. And ginawa namin yun. Kaso, March 2020 din yun. Alam ko yan, boy. Nagpintura na kayo niyan eh. Diba? Pininturahan nyo na. Nakaset up na. Bumili na kami nag-build na kami ng mga PCs. Basta like, yung mga furniture, inayos namin. Kasi nga, kailangan natin ng space for, to work eh. And then 2 weeks later, bawal na po tayong lumabas, guys. And then, kung isipin mo na nung time na yun, ang mga projects namin that year, talagang nakalinya na din eh. Kasi events yun eh, puro events eh. And, isipin mo yun, like, kasimula mo pa lang eh. Bawal na lumabas. Biglang bawal na eh, no? Tapos lahat ng events, like, wala din. Oh, yes. So, ibig sabihin, lahat ng project mo, wala. Canceled. Kaya, tumigil ang mundo eh, lahat eh. Hindi pa natin, first time natin yun, diba? Parang, Pero tumitigil ba yung gastusin? Wala. Hindi, di ba? So, nandun. So, parang nung time din talaga na yun. Medyo, I wouldn't say, na parang sobrang, siya. Pero, yun yung isa sa mga dinaanan ni Arc na masasabi kong, men, ang solid na nakasurvive tayo dun. Kasi, ang daming namatay na negosyo nun. Sobrang dami. And hindi biro yung nangyari na yun. So, nagpapasalamat na lang din talaga ako na parang Hindi kasi, nag-isip ka ng way na talagang hindi ka tumigil. Hindi mo naging option yung pag-quit. Quit, yes. yun yung sinasabi mo sa pag-aanak. Sabay sa pag-aanak? Pag nagkapamilya ka na, wala ka na. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Yung realization ko na yun, dito ko naramdaman sa Epic na no matter what, kahit anong mangyari, kahit anong pagdaanan, tutuloy namin sa Epic. Yun nga, Sa akin naman kasi baliktad yung story ako sa inyo, naging napaganda si pandemic. Sa akin naman, may almost 6 years na ako na kumpanya nun. Nalugi naman talaga nung pandemic naman. Labes ko naman na kwento dito yun, so alam nila yan. So guys, ito naman. Doon sa mga Hindi mo tinapos. sabay kayong uminom. Madam, ilang beses na doon Labes ko na ako. kwento. Sorry. Alam nila yan. Alam na ng mga fans niya na yan. Wala akong pakam. Shaman King, no? Shaman King. Ano nga pangalan nun? Nung? Yung CEO. yung best friend mo? Sino best friend ko? Yung best friend mo sa nagkaroon ng badge. Si Paul Wilmer. Paul Wilmer. Oh, shoutout po, Shoutout kay Paul Wilmer. Makikita nyo po siya sa comment section namin sa mga reels namin. Mahal na mahal ka namin kahit gaano mo kami ka-hate. Top fan ka pa rin. So, yung consistency mo. Hindi namin nakita kahit kanino mga follower namin yan. Siya hater namin, si Paul Wilmer, pero siya yung pinaka-consistent. Halos lahat ng reel namin may comment siya. Ganun niya kami kamahal. So, love you. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Grabe ka, Paul. Basta ako nga naman, Love it basta mo. ikaw, love namin. Okay? Yeah. Support. Like, no hate yun, no hate yun. All love to, all love, all love. Pwede, you're free to criticize. Yes, totoo. Yun yung maganda kay Baste. Totoo lang, no? Hindi, pag sinuong mo na yung sarili mo dito, kailangan Ewan ko, hindi ko sure. Hindi mo sure. Pero totoo lang, nakaka-bad trip pa Free to rin. criticize daw eh. Yung mga Natanggap niya lang eh. Yung mga nagkikriticize sa akin, nasasaktan pa rin ako. Hindi, kasi ganito yan. Hindi mag-excuse yan. Pero siyempre may sting pa rin naman yun. Tol, binibuild up ko nga yung tropa Ay, hindi, natin. sorry. Kala ko kasi talaga. record show talaga to. Okay. Ito naman. Kuha. Hanggang dito sa show ni Taka na Baste. talaga eh.
Ang hirap no, pagkababata mo yung mga kasama mo, no? Tangina, kulit. Okay, o game na. Ah, sige, sige. Ano? Sorry. Oh. Ay. Pwede ako pakuha lang din ako sa food. Kahit ano. Ay, sige na. Oo. Kahit ano naman, hindi naman lagi. Oh. Kahit ano man lang. Thank you, Sana thank ako, you. sanay sa mga ganyan Sorry. si Jimbert. Thank Okay. you, Boss Jimbert. Love Ayun. you. So yun na nga, punta naman na tayo. Dahil nga, na-establish na may mga na-experience na tayo sa buhay pag ninegosyo. Ito lang may ikling tanong ko. Para sa inyo ba, may isa-suggest nyo ba sa mga bata rin entrepreneurs dyan na magnegosyo nang maaga sila? Ikaw po. Masasuggest ako masasabi ko lang, like yung mga kasabihan na pag nagnegosyo ka, hawak mo yung oras mo, hawak ka sa sarili mo. Like, hindi totoo talaga yun. Kasi parang anak mo din talaga yung negosyo mo na parang, like, hindi totoo yun eh. Mas marami kang kailangang oras na i-spend sa kanya para mas maging magaling ka rin. Diba? So, pag may problema, minsan gigisingin ka, 2:00 ng madaling araw, tumirik yung... Tumirik like, yung truck. Willing ka bang So, bumangon? like, pero masaya Ayusin yung journey. problema na yun. Di ba? Masaya yung journey kasi feeling mo, every problems na yan, na nasusolve mo. Oo. Di ba? Kasi, problema. Pero nasolve mo, like parang, Growth. oo ramdam mo parang, pag nangyari to ulit, alam ko na ang gagawin mo. Oo. Di ba? Like, ayun, mas, ang masasabi ko lang is, yung pagninegosyo is mahirap siya pero masaya din naman yung journey. Like, hindi lahat aayon sa una mong plano. Huwag mong isipin na pag may pinalano ka, kahit gaano kaganda yung feasibility mo dyan, yung thesis mo and all, huwag mong i-expect na lahat ng yan mangyayari according to your plan. Diba? Kailangan mo maging adaptable, kailangan mo maging resilient. Yun, resilience talaga na. So, ayun. So, kaya kayo dyan... marirecommend mo? Ha? Marirecommend mo? Sa bata? Kunyari, mga 19 to 25, gano'n. Kung gusto nilang malupitang pathway. Oo, kasi nga, ang point ko nun, hindi talaga siya madali. Hindi talaga siya May madali. benefit din kung Yes. magtatrabaho ka muna. Yes. Pero, kanya-kanyang Ako may ganyan trabaho eh. ako Oo. Like, nakita ko din yung corporate kasi di ba tumigil nga ako ng schooling. So, 2015, nag-BPO ako. So, actually, doon ako pinakamaraming natuto nung nagtatrabaho ako kasi parang, doon ko mas nakita, mas unang-una i-value yung pera. Kung paano ko siya gastusin. Kasi galing ka sa bata, may baon ka palagi. Ginagastos mo lang yung baon mo. Kasi alam mo, may refill ka kinabukasan. And maswerte tayo. Tayo, siguro sa mga parents natin na, di ba, na sila yung talagang nag-hard work kaya din naging, okay naman ako sa baon. Oo, dati tayo sobrang Ako saya ng medyo buhay natin. yun nga, so yung parang yung nagtatrabaho ako, yung doon ako sa corporate, nakita ko yung value ng pera, ay hindi pala to dapat gastos ka lang ng gastos. Kasi may kita mo yung mga katrabaho mo, like parang, tayo na sobrang halaga ng bawat oras sa tinatrabaho natin. Diba? So parang doon ko rin na-realize na, oo nga, parang pinaghirapan ko, dapat ko ito gagastusin basta-basta, diba? Like parang, doon ko siya natutong i-value. And then siguro nadala ko din yon nung nagninegosyo. Kasi pag nagninegosyo ka, mahalagang alam mo din yung value ng pera. Kasi it doesn't mean na kumita ka na ng malaki. Is oras na para... So, Every dapat peso napakahalag yung bagay na yon na magaling ka mag-handle ng pera. Para maging negosyante ka din talaga. Kasi marami akong kilala, boy, na nagnegosyo pero grabe yung splurge sa industriya din namin. Talagang grabe, kala mo, hindi rin nag-succeed eh. Kasi... At the end of the day, pag ninegosyo, it's about how you run the money. Oo. Di ba? Kung paano mo siya. Feeling ko pag sa flex ka nag-focus, you're doing it for the wrong reason. Bakit yung Yes. pag-flex ang gusto mong, Yes. sa tingin mong worthy sa gagawin mo pagka nagka-resulta yung ginagawa mo? Yeah. Ikaw, Chad, marirecommend mo ba sa isang bata na magnegosyo agad? Or ano man? Yun nga like, ang pagnenegosyo kasi is how much risk you can take eh. So, hindi ko siya marirecommend. Pero ngayon kasi sa panahon ngayon, pwede ka nang magnegosyo nang wala kang kapital eh. Di ba? So, pwede na yun. So, I mean, if you are the type of person na malakas loob and gustong i-try ito pagnenegosyo, feel ko, like, feel ko may party din dito na para ka tinuturuan din sa buhay. Kasi parang yung kung ano yung magiging negosyo mo, reflection mo din siya eh.
Totoo. So parang kung magiging successful na negosyo mo, di reflection din siya ng character mo character, and yes. kung paano ka din titignan ng mga tao, Yes. ng mga nasa tao sa paligid mo. So, feel ko, true test of character siya. And, yun nga like, depende talaga. Kasi may mga tao na hindi naman gusto lang maging masaya, gusto lang ng simpleng buhay. Pero pwede ka naman din mag-ganon nang may negosyo ka. Pero hindi sa simula, feeling ko, kaya medyo mahirap siya. Yun lang. Oo, di lang talaga simula. Siguro importante yung yung foundation nung natuto ka muna siguro maging empleyado. Oo naman. Oo. Yep. Oo. Like, kasi doon mo matututunan yung pakikisalamuha sa tao eh. Like, Feel ko hindi ka din naman magiging negosyante kung di mo din mag-realize. Parang hindi ka abot sa point na, ay, hindi ko masabi to. Parang, oo nga. Ayoko na. Iba-iba eh. Maraming ano eh. Ayoko na tuloy. Pero ano, ang ako... Bad, ano yun? sige Assuming, sige lang. assumption. Sige lang. Oh, sabihin ni Ikakat Diyos mo- naman ni Epic sabihin yan ni eh. Diyos sa'yo, ano, Ikakat hindi, naman ni Epic yan. Hindi, Kanya-kanya yan. ako yun din ang gusto kong ano, parang yung pagnenegosyo nga kasi, hindi nga siya madaling route. Mahirap siya yung mga assumption nga ng mga tao na mas mabilis ang pera. Hawak mo yung oras mo. Oo. Yun yung mga, Yun nga yung oras mo, hawak mo. yun yung mga old beliefs na, Oo. Totoo yun, pagka nagka-resulta na yung mga ginagawa mo siguro. Pero yung kailangan mo ang i-render na oras. Matagal at maraming pagkakamali. At saka yung mga pagkakamali kasi sa negosyo, hindi lang siya yung basta pagkakamali na dati pag sa school. Nabagsak mo yung itong ganong klase, ulitin mo lang dito. May perang usapan. Oo. May reputasyon na pwedeng masira. May maraming factor na kailangan ipasok. So kung bata ka rin at wala ka pa rin tamang maturity, kung sobrang driven mo, pasukin mo, pero mag-ready ka sa hindi siya magiging sobrang daling buhay. Oo. Marami kang magiging pagkakamali, hindi mo makagad mararamdaman, 3, 5 taon, 4 na taon. Kailangan mo render para bago mo maramdaman siguro na nagkakaresulta na. Meron talagang ganun. Pero yun nga, yung benefit, Yun yung average din talaga na pwede mo expect sa isang negosyo. 3 to 5 years bago talaga. so ako, ito nga, coming from me na, ito nga ako, hindi nga kasi ako masyado na, hindi na ako nakapag-employee. Ang pinaka-ano ko na nung employee, ako, yung buhay ko bilang employee, yung pinaka na-experience ko na, OJT. Pero maganda-ganda naman ang resulta ng OJT ko na yon. Pero hindi nga ako nakapag-experience. So ako, dun nga sa unang negosyo ko na pumasok agad at 19 years old, yun nga, ito, resulta, nag-fail yung negosyo ko 6 years after. So kumbaga, kung titignan natin doon, marami rin ako naging pagkakamali, mga maraming, pero syempre nag-pandemic. Pero maraming darating na kaya nag-fail yun dahil ill-equipped pa ako or parang hindi ako ready nung panahon na yun as a businessman para sa mga ganong problema. Pero at the same time, sa 6 years ko, napakarami ko rin natutunan Yes. na kung bakit itong nagagamit namin ngayon sa Epic, kung bakit din may kung ano man napapala ni Epic ngayon. So, pero mahirap nga siyang route, so hindi siya madaling sabihin na i-take lahat ng bata kasi may mga taong para rin sa negosyo. Pero ang ano dyan, kung papasukin mo ngayon, hindi, mag-ready ka sa hindi madali at di masarap at hindi sobrang pleasurable na klase ng lifestyle for the first 3 to 5 years. Yes, totoo yun. Like, Kung mag-give ready back ka agad na. sa negosyo mo. Mag-give back sa negosyo mo. Kung ready ka doon, game ka. Kasi kung maaga ka rin makakapag-negosyo, pagka nasa edad ka na nga, marami ka ng experiences, hindi mo masabi ko yumaman ka na. Pero kung yung iba, sa 30s pa lang natatauhan, maraming ganon. Na yung 30s, yung mga unang 20s nila, nagbulakbol, nag-enjoy, naglasing. Tapos nare-realize nila sa latter years na. At least ikaw, kung maaga mo nang sinubukan yung ruta na yan, maaaring sa 30s mo, doon mo na ina-apply yung mga lahat na natutunan mo sa 20s mo. So, yun. Pero yun nga, kung papasukin mo siya, hindi siya madali. So, kung sobrang tibay mo at meron kang unstoppable mindset, go for it, masaya. Sobrang fulfilling, sobrang meaningful. Kasi ang maganda po sa negosyo, isa rin, is hindi lang sarili mo yung hawak mo. Maraming taong, kunyari, from customers to employees to Marami ka teammates. nakakasalumuha talaga. Maraming apektado. So, parang yung maganda sa negosyo, it goes beyond you eh. So, parang sobrang fulfilling niya, sobrang masaya siya. Hindi siya madali. Hindi talaga siya madali. So, Okay. so ang ending,
Huwag na kayo magnegosyo kasi dito madali. Hindi, guys. Hindi, joke lang. Pero joke lang. lahat ng meaningful, Last explanation niya. lahat ng meaningful at fulfilling. Bawal criticize ba? Ang point ko, lahat ng fulfilling at meaningful. Sorry, Jim. Marami Paul ka Wilner. tatrabahin, Jim. Sorry, boy. Boy, sorry, boy. Hindi ko mapigilan eh. Kala ko wreck-it show eh. Naka-roll ka na ba? Tapos over 30 minutes na tayo, di ba? Oo, rolling lang yan. Oo. Okay lang yan. Okay lang yan. Di ba may 30 minutes? Wala na kayong ganun? wala. Wala na kayong limitation na 30 minutes? Okay. Okay. Nice. So parang yun nga, na mahirap nga siya, pero kaya nga tayo, bakit despite sa hirap ng mga pinagdaanan naman natin sa mga kanya-kanya mga sinusubukan nating venture, but nandito pa rin tayo, di tayo sumuko. Kasi nga, alisin mo na kahit yung mga problema ng pera, alisin mo lahat ng problema ng tao, problema sa ganyan, masaya siya, meaningful siya, fulfilling siya kasi nakakita ka ng resulta na mismong idea mo, ginagawa mo. So masaya siya. So, yun nga, hanapin nyo lang talaga. Pero ito pala masasuggest ko. Kung bata ka, bago ka magnegosyo, siguro, medyo kilalanin mo na kahit paano yung sarili mo. Kung medyo kilala mo na yung sarili mo, alam mo na yung skill sets mo, alam mo yung strengths mo, mas mananavigate mo ng tama kung saang mundo, saang industriya ka papasok. Parang ganun. Kung meron kayong tatlong may papayo na importante sa pagiging negosyante, ano yun? Sorry. Tatlong, dami naman. Di ba pwede isa lang mo? Isa yung pinakamalupit na advice. Gagi, wala. Masyado tayo Sige, isa. madami. Gagi. Okay, isa. Grabe naman yung tatlo. Grabe naman yun, boy. Para di ma-board yung audience natin. Okay, isa. Isa? Siguro pag mag start ka ng negosyo, like kahit anong i-start mong bagay, like, gawan mo maging transparent ka sa lahat ng kasama mo. Kunwari, kung team mo man yan, partner mo man yan, or whatsoever, dapat kahit anong tiwala mo sa tao, sa kasama mo, kahit anong sobra, lagi ka pa rin maglagay ng sistema na at least magpoprotekta din doon sa relasyon ninyo. So, kasi negosyo yan komplikado yan. May mga pamilya nga nag-aaway sa negosyo, di ba? So, kaya ako hindi ko rin marirecommend na pag nag-start ka ng negosyo is isama mo yung family like, mo. pwede naman yon, pero kung nagsisimula ka, lalo na kung gusto mo palang matuto, iwasan mo na yun muna. So, yun lang. So, siguro kung mag-i-start ka, ng negosyo, maggawa ka agad ng sistema. Na poprotekta sa'yo, sa partner mo, at saka sa mga ka-team mo din. Oo. So, siguro yun yung isang advice na Ganda nun, detalye, siya specific, no? Hindi siya yung general na basta skill na ganito, no? Napaka-importante nga, yung transparency nga. Kasi marami talaga, marami kami naging mga ganyang problema, kahit sa Epic, kahit sa All, na dahil kahit wala namang ill intent, dahil nga hindi kayo naging transparent, nagkakaroon ng problema. So, napaka-importante nga nung kasi maraming pwedeng relationships, business relationships, working relationships na pwede masira kahit walang ill intent dahil sa lack of transparency. Ikaw naman, Chad. Siguro, sa akin, isa, siguro yung yung natutunan ko sa mentor ko. Sabi niya sa akin, mag-focus ka. Ano ba yung definition ng focus? And ang galing, meron siyang acronym doon. Sabi niya doon, focus. F-O-C-U-S. Nakalagay doon, follow one course until success. So parang sinasabi niya doon, ang focus nun is, the more you do one thing, mas mabilis kang gagaling, mas mapapalaki mo isang bagay kasi nga isa lang yung gagawin mo. So parang yung idea ng focus on doing something. Dapat yun lang kasi di ba tayo, pag bata tayo, dami idea, tayo mong gustong gawin. Totoo. Ikaw nga, pwede dito, pwede din dito. Gigil ka raw, gigil ka eh. So sisimulan mo lahat yun. Ngayon, nangyari doon kasi ang dami mo masyadong ginagawa, wala kang... Labo-labo ka na, wala na resulta yung bawat isa. Yan ako, guilty ako dyan. May joker ka lang sa lahat, no? Paano ka gagaling? Yun nga yung dapat maging ikaw. Dapat mong gumaling dun sa field na yun. So, siguro yun, na parang kung may gagawin sila, kaya nilang yun lang yun. Mag-render sila ng time dun sa isang bagay. Kung gusto mong maging director,
Pag-aral ka maging director, yun lang. Like, manood ka ng mga pelikula, pag-aralan mo lahat ng theory na kailangan pag-aralan, magkwento ka, gumawa ka ng pelikula. Gumawa ka ng gumawa. Oo. Magpaka-master ka lang, no? Oo. Gusto maging cinematographer, diba? Like, aralin mo lang yun. Like, mag-aral ka mag-ilaw. Pag gusto maging host, pag-usap ka sa mga tao, linggo-linggo. So parang the more you do one thing, diba? Focus talaga. Tsaka in relation din, no, may add ko lang din, doon nga na importante rin yung nabanggit ko kanina na yung kilalanin mo yung sarili mo. Kasi pagka alam mo yung gusto mo at yun yung ginawa mo, mas madaling mag-focus sa bagay na talagang interest mo, talagang passionate ka. Kasi pag nag-focus ka doon, ako magkwento ko na din. Si Chad po dati, kasi ako bilang kung nakikwento niya na marami akong trip, kumakanta ako, ang dami namin sinimulang business after mag-fail nung isa kong business. Si Chad dati yung lagi nagsasabi sa akin, basta isa lang, ang dami mo namang sinusubukan. Mag-focus ka. Pero dahil siyempre, may ego ka, may sarili kang parang, hindi, naniniwala ako sa idea ko, gagawin ko ito. Egoistic. Pero malaking bagay po yung tao na pag nasa circle ka na handang magpakatotoo sa'yo, talagang turuan ka sa tingin nila makakabuti sa'yo, dapat tanggapin mo rin yun. Though may sarili kang, meron kang sariling perception, pero napaka-importante kasi sila, may pakilang naman sila kung bakit nila sasabihin yun. So nangyari, kaya rin po, kung ano man yung nakikita nyo sa Epic ngayon, malaking bagay yung pangungulit ni Chad na mag-focus ako. Kasi dati, sinimulan ko na yung Epic, ang dami ko pang kasabay-sabay. Nga, sinabi ko, nagbebenta ako construction materials. Tapos ito, yung High Garden, iniisip natin. In relation din yan sa story ng High Garden. Basta yun. Okay, go. So, ang dami naming sabay-sabay. Si Chad nga yung nagsabi na mag-focus. Tapos at the same time din, yung mentor ko nga rin na si Sir Tony, naging mentor, na pinaintindi niya talaga sa akin. Nung nag-focus nga kami sa Epic, pero din nga, may mga na-sacrifice tayo, like tayo sa sarili natin. Totoo naman Umamin tayo, medyo na-sacrifice natin sa High Garden, pero hindi kami sumuko. Babalik. Babalik doon. Sige. Okay. Tuloy. So, nag-sacrifice kami. So, dahil nga nag-focus kami sa mga kanya-kanya naming mga ginagawa, so ito, nagkakaresulta. So, kung ano man yung resulta ng Epic, yung mismong sinabi ni Chad na mag-focus, resulta, kung ano nakikita nyo sa Epic, resulta po yun nung payo na yan. Lipit mo ba? Lipit mo. Okay, diba? Shaman King. So parang siya, the working evidence siya. Oo. Oo, na mag-focus. Kasi nga, Totoo yun. pag sa Batang Gigil, yung ideas yan ang problema Pag Batang Gigil, kaya rin nga nasabi ni Sir Tony, kasi alam niya yun na ang Batang Gigil marami ideas. Pwede kang iligaw ng dami mong ideas. So at least kung alam mo na yung core mo, na ito talaga yung pinakamasaya, ito yung dito rin ako magaling, na-enjoy ko to, at the same time, kaya kong magsakripisyo, kaya kong paghirapan to. Parang madaling ipagpatuloy kahit mahirap. Kahit na maraming distraction, madaling ibalik dito dahil kumbaga, ito parang part ng pagkatao mo to So parang yun yung maganda dun. So yun na nga, punta na tayo sa High Garden. Bawat tayo, may kanya-kanya tayong perspective kung paano nagsimula yung High Garden. Pero sa akin, sa memory ko, idea talaga ni Pop to. Pop, so ikaw, ang magkwento, paano ba nagsimula itong High Garden? Ay, dahil lang. May kwento ko lang po, itong High Garden, hydroponic greenhouse business po naming 4 na magkakaibigan. Magkababata po kami, nagsimula sa Notre Dame of Greater Manila na school. Na naging resulta siya ng mga pagkakaibigan talaga namin. Na technically, kwentuhan lang siya. Na in-actualize namin, na sinimulan namin, na ginawa talaga namin. So ito po modern farming greenhouse setup po, maliit lang. Nagtatanim kami ng hydroponic lettuce at nagtatanim din kami ng mga basil, kale, and all. Basta yun po yung High Garden. Tapos ngayon po, pangatlong incarnation na po. May pangatlong version na to. Marami kaming renovation na ginawa dito. Mga pagkakamali, adjustments. So ito po yung third incarnation. Kasama na yung incarnation na yun. Itong pagko-content namin sa kanya. So, basta yun yung High Garden Greenhouse. So abangan nyo po in 45 days. Kakatanim lang namin. Mag-follow po kayo sa Facebook and pages namin. Mag-follow kayo sa High Garden. May tinatanim na kami in 45 days. Sana po, makadalaw kayo dito, magkwentuhan tayo, mag-lettuce picking po tayo. Sangyup tayo. Mag-sangyup tayo, tuturuan po namin kayo kung paano magtanim ng hydroponics. So yun po yung High Garden Greenhouse. Pope, ikwento mo, sa perspective mo, paano naman nagsimula yung High Garden? Sobrang totoo walang yung
Ano ba, medyo barbero ba ng konti yung version ko? Hindi, kahit yung mga, Ano ba? Like, kahit yung mga negative sides na na-experience natin dito. Sa perspective mo. paano to nagsimula? Like, from scratch? Actually, ano kakanood natin to kay Sir Buddy. Kakanood namin kay Sir Buddy. Sir Buddy. Agribusiness, how it Nung works. pandemic, Sir, Iba kayo. Isa ako sa mga nanonood nung pandemic. Kahit ang epic, heavy influence ni Sir Buddy ng agribusiness, how it works. Okay, game. So, yun. So, paano ba? Yung interest kasi dito, yung nakita ko talaga siya sa YouTube. Napanood lang. So, parang, uy, may ganitong technology na pala. Pwede mo pala itong gawin. Alam mo yun, nag-spark lang yung curiosity mo bilang bata nga, di ba? Like, doon nga nagsimandami mong bagay na gustong i-explore or simulan. Then, isa yun sa mga, itong hydroponics is, isa to sa mga bagay na parang, light bulb moment na, bakit kaya hindi natin try? Kasi bukod sa ang ganda niya, bukod sa isang magandang negosyo, ang ganda ng impact eh. Ang ganda ng impact ng ginagawa natin. Sa community lang natin, di ba? Ang daming naghahanap. Bakit nila hinahanap? Kasi we provide fresh and delicious lettuce, di ba? Sa totoo lang, sobrang sarap po ng lettuce namin. Walang yan, ha? Talagang legit yan. Kaya tikman niyo po talaga sa Forte. Based sa feedback yan, di yan barbero, ha? Galing po ng Netherlands yung buto na ginagamit namin. O, anong pangalan? Rix One. Lupit ito. Grabe naman. Lupit. Ako nagtatanim yan eh. Wow, parang 20 years ago ka pa huli ng tanim dito. Ako, ang nagtatanim. Sige, ikaw dati. Sige, lagay mo siya yung nagtanim. Hindi, ako nagtatanim. Dati hindi niyo ako pinatapos dati. Siyempre po ngayon meron na kaming Adrian na siya ang nagtatanim dito. Okay. Galing. Hindi magaling mag-weigh yan. Kwento. Hindi pwede i-criticize yan. Already na, ready na kami. Let's go. Okay, go game. Hindi, yun nga. So, ayun. Tapos, parang, nag-usap tayo ng birthday ni Joff, di ba? Parang shinare ko lang yung Idea. birthday ni Joff. Yun, naalala ko eh. Parang, boy? Kasi naghahanap ka din nun eh. Oo. Naghahanap ka rin ng mga ventures Opo, nun. kasi nag-fail yung negosyo ko, pero at the same time, meron kaming kahit pa paanong kapital na nakuha, na retained earnings ko. And yung grit nandun pa eh, di ba? Nandun pa yung grit. Nandun na rin yung, marami na ako natutunan sa failure ko. Game. Game, yes. So, naghahanap din ako ng pwedeng venture nun. Okay. So, ayun, napagkwentuhan natin. Tapos, nandun din si Joff. Kasi nga, kasama ko na rin siya sa Mantika eh. So, baga may dynamics na rin kami ni Joff. And then, ayun nga. Tapos, yung naghahanap tayo ng lot nun. Tapos, share din natin kay Chad. Tapos, sobrang gustong-gusto niya rin yung idea. Oo. Like, tapos itong, Dito na, sales stock nyo lang ako eh. Hindi, boy. Excited ka rin nun eh. Excited ka rin. Hindi. Tayo magtatanim ng lettuce. Yun yung reaction mo nun, boy. Tangin lupit nun, boy. I-detalye ko lang. Kasi ganun po, may una na kaming nakitang lote sana doon sa Valenzuela. Kaso biglang out of May namatay sa... kwento na kayo. Sige, basta. Hindi ba? Basta Ganun, talagang ganun yung story. Unfortunate. Basta ganito, may lupa po kami ng dapat na rerentahan. Na yung sa wala pa si Chad, hindi pa kasama si Chad sa picture nun. May rerentahan kami dapat sa Valenzuela na lote na doon namin gagawin yung greenhouse. Kaso, all of a sudden, biglang si ma'am hindi na nagre-reply. So, yun nga, for 2 weeks ata, hindi na siya nagre-reply. So, sakto, nagpunta si Chad, magkikwentuhan tayo sa bahay. Naikwento natin yung high garden. Nagkataon, talagang divine intervention, di ko ano ba tawag doon. Si Chad naman, kakabili lang nila ng lupa dito na malapit sa kanila sa high garden. So, napaganda pa. Malapit lang dito sa bahay nila. So, napaganda pa kasi yung bahay ni Pope, napakalapit lang din dito sa lupa. So, magkalapit lang talaga sila ng bahay. Tapos si Chad, yun nga, sinabi niya may lupa, doon na natin gawin. Game na. Wala na tayo masyadong isip-isip na dapat nag-isip tayo ng mas matindi pa. Pero, doon na natin siya pinasok, di ba? Bata, aso ko eh. Aso eh. Pero maganda naman eh, like, di ba? Like, pag nakita nyo po to in 45 days. itong greenhouse, ito sa mga bagay na marami din. 45? 4 to 5? 45 days. 45 days. Marami na tayong time. Maganda na dito, no? Dapat bumalik. May shoot tayo dito. Hindi. Lagi na tayo magkukontent. Despacito. May vlog ka. Ayun, so, yun, nakita ba sila? Di ba? Yun nga. So, ayun, napag-usapan natin, sinimulan natin siya.
So parang nag-DIY tayo medyo, kaya yun din yung naging dahilan. Kaya medyo marami din tayo naging challenges talaga. So siguro dahil nga Ito lang. We want to learn things the hard Harder. The hard way. diba? Yun lang yun. Oo. So parang, Sige, DIY namin siya. So kasi parang ito, gusto namin makatipid dahil siyempre nagninegosyo na gusto makatipid. So maraming dito, itong structure ng greenhouse namin, system namin, inaral namin sa YouTube. YouTube University lang. University lang. Tapos kami nang nag-hire kami ng foreman, kami nang naggawa ng design nito, tsaka and all. So, yun nga rin, dahil doon, medyo marami-raming pagkakamaling nangyari dito. Okay. Yes. engineer kasi itong mga kasama ko talaga, guys. Pero at least, ngayon, masasabi mo na pag may problem, tayo na, alam ko bawat sulok na ito, alam ko yung pinanggagalingan, alam ko paano gawin yan, alam ko paano discard yan. Nag-evolve siya, marami nangyari. Yes. Costly lang. Costly nga Costly lang. Mahal ng tuition fee, mahal. May every week pa nga tuition fee ito eh. Hindi pa natatapos, naka-enroll pa din ako, shit. Every week sinisinglo kong Pero ito, enrollment. so yun nga po, lagi nga nangyayari sa amin, lagi nangyayari sa amin. Ay, no, oras na ba tayo? Hindi ko alam po, hindi ko na pinapansin kung ano. Wala pa. So, anong nangyari sa amin dito sa iGarden, laging may bebenta namin, maganda yung tanim, tapos biglang magkakaproblema, it's either masisira Yung yung pump namin, maglilik yung system namin, Masisira yung bubong masisira yung bubong namin. Tapos, tawag dito, mapepeste Peste kami. tayo. So, ang daming mga hinga hindi namin na-perceive na kahit nag-aral naman kami. Nag-seminar din kami dito eventually kahit tapos yung YouTube. Pero maraming hindi mo pala mape-perceive na tanging matututo ka lang talaga pag nakabisado mo na yung greenhouse mo. So, laging okay naman, maganda naman yung crop, pero laging may nangyayari kung bakit kami paputol-putol at laging hindi kami nakakapagtuloy-tuloy. At hindi rin nagiging tuloy-tuloy yung pagkita. Siguro yung focus din. Yung focus. Kung babalik tayo dun sa focus nga, kasi nga di ba nung sinimulan natin to parang, May kanya-kanya kaming mga projects. oo eh. Tapos nung dumating yung naging busy na rin tayo sa mga kanya-kanyang projects natin, technically wala yung focus mo eh. So ganun kahalaga. So parang at least ngayon, kailangan talaga nating i-build ng system, which is yun naman yung ginagawa natin, di ba? So parang, hindi ako Ano to? Business meeting ba? nag-uusapan na natin greenhouse po eh. Ay, ang dami nating mali dito, sa totoo lang. Hindi, para alam nila yung storya, para mag-group sila sa atin. No? Well, yun yung magandang storya, yung ang daming pagkakamali, pero ako Hindi, ito na lang. Marami pong naging pagkakamali dito, pero ito hopefully kasi na-try na namin last time na basta may ginawa kaming diskarte ngayon kung bakit feeling namin yun na yung tama talagang diskarte dito dahil may re-retain namin yung perfect quality and at the same time makaka-building kami ng demand dahil nga kasama na namin yung content creation sa marketing na itong ginagawa namin. So, ito yung trading carnation. Pero ito, sa dinami-dami ng problema sa inyo guys, bakit hindi natin sinusukuan si High Garden? Para sa'yo. Unang-una marami. Unang-una is maganda. Maganda tong negosyo itself. Kasi sabi ko paano mo masabing maganda isang negosyo? Technically, may maganda ka rin impact eh. Diba? So, hindi ka lang basta kumikita ng pera, at least may value ka din na nabibigay dun sa business mo. And yung value na nabibigay na nagkakaroon ng access yung mga tao sa city. Tulad dito, like, heavily urbanized tayo, pero nakakapag-provide tayo ng fresh na Opo. na sila mismo mag-harvest sa harapan nila, di ba? So, grabe yung value nun. Kasi dati, usually, pagka hindi sa hydroponics, galing pa ng Baguio. Minsan, 2 to 3 days ago pa nabili yun, hindi na ganun ka-fresh. And at the same time, may mga pesticides, may mga, dahil hindi nila control yung environment. So, dito, nakapag-provide talaga tayo ng quality. Ano ba? And yung second, sinimulan natin magkakaibigan. Oo. Like, boy? Mirror to ng pagsasamahan din natin, di ba? Like, parang, nag-start tayo, tapos, nag-quit tayo, parang ang pusi naman natin. Pusi naman ang pagkakaibigan natin. Di ba? Parang, okay. Ako na gusto mo. Sige boy, balata mo. Buhay mo, dami mo sabon, dami rason. Hindi, yun nga eh. So, yung pangalawa, yun nga, yung... Di, ulitin mo, yung unang rason, ba't Sinabi niya na. Sinabi ko na. Yun nga, yung unang rason, boy, is yung ang ganda ng business itself. Maganda yung impact natin. Hindi lang to, alam kong profitable din to, pero bukod doon, beyond that, maganda yung ginagawa natin sa community. Di ba? Like, marami talaga naghahanap. So, yun yung una.
And pangalawa, yun nga, like sinimulan natin itong magkakaibigan. Technically, itong negosyo to is nagmi-mirror din sa samahan natin. Di ba? Like kung isusuko natin ito, parang mga negosyante tayo sa bawat ano natin, tapos nagsama-sama tayo ng kapangyarihan, tapos hindi natin, di ba? Hindi natin kaya. Oo, hindi natin kaya, di ba? Like parang, tangina. Like, kaya natin to. Like, ano mo yun? Basic lang to. Oo, basic to. Basic lang to. Mga piping carnation. Na joke lang. Hey guys, punta kayo dito, makikita nyo. Oo nga. Sobrang sarap talaga ng lettuce natin, boy. Yun. Wala akong narinig na Yung mga nagsabi naging problema namin, laging, yun nga, sa system-wise, structure-wise. Pero pagdating sa sarap ni lettuce, lagi namang masarap ni lettuce lagi namin. naman. Mini-make sure naman namin na quality pa rin naman talaga yung product natin, di ba? So, yun. So, ikaw, boy, banata mo. Ikaw, boy. Banata mo, boy. Sige. Ano nga yung tanong? Ba't natin hindi sinusukuan Kukuha si si Epic? HG. Kasi hindi tayo Si Epic, si High Garden. Okay. Kasi hindi tayo quitter. Yeah. Yeah. Simple, mabilisan lang. Yeah. Tsaka, kumbaga, ito naman yun eh. Masasabi mo ba talagang mag-fail ka sa isang bagay kung hindi mo naman sinusukuan? One. Yeah. So, parang, The moment you quit is the moment you, you fail. Doon mo na tinanggap. Oo. Hindi ka pa nag-quit, kahit gano'ng kahirap. Tuloy pa rin. I mean, normal na mag-fail ka sa venture na to. And kasama yun. Hindi na siya yung given na yun eh. Nakasama na mag-fail ka eh. Pero like, as long as you don't quit. Yeah. Yan nga yung sinasabi namin na sa pagnegosyo, magkakasama mo kayo ng kaibigan mo, hindi. 3 to 5 years ang render. Bago ko makakita ng resulta. Eh kami, nasa 2 years pa lang. 2 years na tayo nag-enroll, no? Puta, grabe. Pero at least, di ba? Marami tayo na ako, masabi ko marami akong tutulan dito sa Oo, hindi. Kasi yung huli nating, sa totoo lang, yung huli nating harvest, nabenta naman natin halos lahat eh. So kumbaga, testament na yun, na yung huli nating attempt, yung adjustment natin. Ano na rin, may ano na siya. Nakita na natin yung kahit paano sa dinami-dami natin magkakamali. Medyo ngayon, na-pull off na natin. Na-pull off na natin. Well, hindi natin nasasabi na wala na magiging problema to, pero hopefully, yun nga, kaya nga sabi namin, i-document na namin para makasama natin yung audiences. Si Paul, no? Si Paul. Makasama namin po kayo sa journey ng High Garden. Kung magkakaproblema kami, baka mamaya may makapanood na botanist sa amin, matulungan kami, o ano man. Maganda makita. So, ito po ngayon, yung nanawagan ka pala, tol. Isasama pala natin sila sa journey natin, no? So, itong third incarnation. So, itong third incarnation, hindi na lang naglilimit sa aming 4 and kay Adrian to. Kasama ng Yung malapit nating ano pala. Kasama ng masang Pilipino dito. Kasi sa totoo lang po, magpakatotoo kami, ito pong High Garden talaga. Yes, negosyo siya na pinangarap namin magkakaibigan. Pero syempre po, tinignan namin talaga na kailangan din po kasi talaga ng Pilipinas na may modernize yung ating agriculture. So parang kami, na kahit ito maliit lang to, hindi naman kalakihan yung area namin, pero sa nakikita namin, this is a start na ipakita natin na may potential at may other way para makapagtanim tayo kasi sobrang behind na talaga ng Pilipinas ngayon sa agriculture. Sabi nga nila na yung Vietnam. level ng Vietnam, ng Netherlands sa Pilipinas, 20 to 40 years tayong behind pagdating sa technology. So, ito kahit maliit na step man, same ng mentality na ginawa namin sa kanya-kanya naming business dati, kahit maliit na step, it's patungo siya sa something meaningful na sana lahat tayong mga tao sa Pilipinas mag-benefit din eventually. Yeah. So, yun po na kaya rin talaga na ginagawa namin to for a mission din hindi lang basta-basta sa ego namin na gusto lang namin may negosyo, gusto lang namin magpayaman. Kasi sa totoo lang dito po, sila naman po, may mga kanya-kanya na naman kaming mga pinagkakakitaan at mga ginagawa sa buhay. Hindi naman na kailangan to. So, this is really a mission na gusto na talaga naming makatulong, makapag-contribute sa Domino para maging modern ang makapag-fusion, makapag-contribute para ma-modernize
ang agriculture ng Pilipinas, kahit magsisimula pa lang sa lettuce. Kasi marami pang pwedeng ilawak to sa totoo lang. Malaki po yung plano namin dito. Sabi nga namin, hindi kami quitter, so wala, hindi nyo makikitang maano to, lalawak lang at lalawak si High Garden. Kasi nga, dahil tayo, nagnegosyo tayo, magkakaibigan, nalaman nga natin na hindi siya gano'ng kadali. Oo. Ano naman ang mga mapapayo nyo sa mga magkakaibigan na gusto magnegosyo? Ako babalik ako, boy, sa lagyan mo ng sistema and transparency lahat ng bagay. Lalo na kung magkakaibigan kayo. Like, hindi masama, lalo na pag same vision may mga tropa mo, why not, boy? Di ba? Like, hindi para sa akin ng isang malaking negosyo, lagi yung marami kayo, hindi mo kaya mag-isa yan. So, kung you have the same vision ng mga kaibigan mo, start kayo, pero lagi nyo protektahan yung pagkakaibigan mo. Actually, ito... You set the boundaries, you set kung ano yung dapat ginagawa mo, ano dapat sa'yo. And yun, susundan nyo lang lagi yun, kung ano yung sinet yung sistema. Babalik kayo doon. Babalik kayo kung ba't nyo ginawa, ba't nyo sinimulan. Yes. Ano ko lang din, may share ko lang din na ito pong High Garden, doon naging mahirap sa amin, marami kami mga problema, nagkaka-misunderstandings din kami minsan. Pero sa totoo lang, itong High Garden, sinolidify yung tropahan naming apat. So, ganoon na nga lang din, sabihin na alisin na natin yung business aspect. Na sa totoo lang, pag nagtitripang kayo na magtotropa, magkakaibigan kayo, kahit naman mahilig kayong uminom araw-araw, ano man, gagastos din kayo eh. At least itong gastos na to, marami tayong natutunan, magandang ano. So, magandang banding din sa akin. Mahal na ito. Mahal na gastos. Pwede kang gawa ng Mahal na inuman banding dito. na ito, sa totoo lang. Pwede din tayo magawa ng inuman dito. Yun din pala, kaya hindi namin siya sinusukuan kasi napakalaki na ng aming nilabas na pera para dito. So guys, sana talaga papakita namin sa inyo yung progress ng bawat halaman na tinatanim namin. Magkakaroon po, ituturo namin kung paano Itong namin white siya place, ginagawa. paparamdam na, problema na naman yan. Hindi pa naman challenge na agad, nagpapakita na. Masusubaybayan. Solusyonan na ulit natin. Solusyonan natin ulit Problem talaga. solving na ulit simula bukas. Masusubaybayan nyo po yung mangyayari dito sa Epic, yung progress. So yun po, antayin nyo po in 45 days, around December, mid-December, harvest season po namin. Sana po makadalo kayo dito. Promise po, makakatim kayo ng sobrang sarap na mga lettuce at basil. Diba? Gaganda ng talim natin. Nagsibunga na, oh. O ikaw, Chad, ano naman yung may papayo mo nga sa ano? Sa mga magkakaibigan na magninegosyo, magkakasama? Wag na. Wag na. Kasi talagang matetest yung ano nyo. Yun nga, babalik, di ko ito sinasabi dahil ano, dahil mayroon ako ano sa atin, like di siya ganun. Pero kumbaga, iwasan nyo kasi talaga matetest yung ano nyo. And sa totoo lang, madami nang nasirang magkakaibigan dahil sa pera. Hindi din talaga siya kasi nga ganun kasimple. So parang kung hindi din ganun solid yung relasyon nyo ng kaibigan mo, baka mas magandang, ano lang kayo, business collaborators lang. Like, di ba? Totoo. Natututo na kayo sa isa't isa. Like hindi kayo nagkakasal. Hindi kayo magpapakasal. Kasi pwede pa din naman yun, di ba? Pero like hindi ko naman din sinasabi to dahil hindi ano, kasi nga ako din naniniwala ako, kaya nga mas malalaki ang korporasyon kasi nga mas madami sila doon. Yes. More heads are better talaga. Yes. Pero as long as you have the same vision, but at the same time, you follow whichever, kung sino man yung ibibigay niyo yung, kumbaga, kung kanino niyo ibibigay yung posisyon na mag-act as leader ninyo. Mahalaga din yun. So, not just choosing the right one, but also following kung ano yung sinet na vision and ano yung ano, di ba? So, matetest talaga. Kaya I would rather, kung ano yun, huwag nyo lang gawin. Kasi nga, kung hindi kayo sigurado, mas magandang hindi. Tayo kasi, sa totoo lang, kami nga po na-challenge talaga yung friendship namin sa mga nangyayari dito. Pero kasi, oo. joke. Pero kasi nga po, tawag dun, Gilin sarili ko talaga. tawag dun, takin na naman. Sorry. Ito nga. Pataga mo, nawawala siya, di ba? Hindi. Hindi pa to great interviewer, boy. Hindi pa to great. Para sa akin, good pa lang to. Wait lang nga. Hindi. You just raise Kasi, a ganun. Okay, sorry. Doon nga sa ano,
kasi nga, tayo, ang swerte lang din natin kasi dahil nga kahit nga ang dami pinagdaanan ng Epic, sobrang solid na ng friendship namin. Like, more than a decade na kami magkakaibigan, so parang na kami magkakapatid. Kaya hindi rin kami nasisira. Kasi nga talagang para magkakapatid na kami. Pero kung sakali yung mga friendship na nabuo pa lang ilang years ago or sandali pa lang kayo tapos nagnegosyo na kayo. Sa totoo lang, ang daming pwede masira. Pero meron tayong kilalang Nag-work naman. May nag-work, pero mahirap nga siya. It comes down lagi sa sistema siguro. Sistema talaga. Pero ako, ang masasuggest ko naman, yung dati ko pa rin sinadjust dati, kasi maganda, kuha muna kayo ng skills sa pagninegosyo separately. Kasi at least, kahit man yung emotional regulation na lang sa pagninegosyo, bago kayo magsama-samang ginagawa na yan, alam nyo na yung mga ini-expect na pwedeng pagdanasan ng isang nagninegosyo. Kasi, kung first time nyo may experience ng mga struggles sa pagninegosyo, kasama nyo yung mga kaibigan nyo, pwede talaga kayo masira. So, kuha muna na experience ng separate, tsaka kayong magsama-samang negosyo. Kasi, kung apat din kayo nag-iisip, maganda rin. Marami rin, kasi kami nga, busy rin naman kami sa mga kanya-kanyang mga ginagawa namin. So, uubra lang din to ngayon setup namin. Dahil, apat din kami nag-iisip sa mga diskarte namin. Ano pa ba? Ayun naman, last. Bilang panapos lang, alisin na natin ilabas natin sa High Garden. Ako, napakarami kong natutunan dahil nasa circle tayo. Nang magkakasama tayo na matataas mangarap, relatively mababait naman na mga desenteng tao. At the same time, yun nga na parang mahal naman natin yung isa't isa bilang magkakaibigan, bilang magkakababata. Sa inyo, ano yung advantages na meron kang circle, na katulad ng circle natin, na ganoon tayo, we're a collaborative circle, and at the same time, yun nga, meron tayong certain na, yun nga, tayong apat, may kanya-kanya tayong mga negosyo, kanya-kanya tayong mga ginagawa. Para sa inyo, ano yung advantage or benefit ng, meron kang ganun? Kasi, sa totoo lang ako, sobrang lucky ko na meron tayong ganung circle. So sa inyo, ano yung benefits nun? Banata mo. Dito. Banata mo. Siguro benefits ng pagiging inner circle, yung kaya ka nilang punahin pag alam nilang mali ka na. True. Kasi like, marami kang pwedeng maging kaibigan, pero bira lang yung kaya magsabi sa'yo nung bagay na alam nilang hindi nakakaganda sa'yo. So, isa yon sa mga bagay na ako, nagpapasalamat ako sa atin kasi, like, kanwari ikaw, like sa basic na pag-gym ka naman, para may mo, di ba? Magano ka naman, boy, para at least, alam mo yun, yung mga ganong bagay na may nagko-call out sa'yo. May mga bagay na nire-real talk ka din sa mga bagay-bagay. So, yun yung kahalagahan ng inner circle. Gymbert na. So, alam mo yun, na parang, doon mo masasabing, itong taong to, gusto niya ako mag-improve. Di ba? So, yun yung advantages nun. So, hanapin mo yung mga taong ganun. Wag yung, alam mo yun, laging agreeable lang sa'yo. Gets mo? Parang, masarap din yung may nagkasabi sa'yo ng katotohanan kasi hindi lahat nakikita mo sa sarili mo eh. Rare din yun. Diba? Yeah. Yun, boy. May mga blind spot ka na May hindi mga makita blind sa'yo spot ka na yung inner circle mo, sila yung may mga lakas ng loob. Kasi ayaw nilang, nakikita nila hindi siya maganda sa'yo eh. So, ayun yun. Tsaka kami po kasi, Nakakorek kumano lang, yung tropa namin, hindi kami mahilig uminom, hindi kami mahilig magano. Lagi lang kami bahay, magkikwentuhan, manonood ng Sir Buddy, agribusiness, how it works. Yung parang, iba yung konsepto namin ng Hindi ka fun, sige, hindi na. fun ng Mahirapan si tropa. Gilbert. Okay, Chad, ikaw naman. Ano ba? Advantages? Ng inner. Okay. Nang you have that Yung inner inner circle. circle na ganito, Yeah. yung collaborative. Sobrang halaga na kasi nga 'di ba sinasabi nga nila tell me who your friends and I tell you who you are. Kasi nga kung sino yung mga kasama mo, the 5 person you spend most time with, yun yung reflection mo eh. Kasi lahat ng interaction mo, yun yung nakikita mo sa paligid mo, yun yung pinaniniwalaan mo. So kung surrounded ka ng mga taong may unang-una mataas ang pangarap sa buhay, but hindi lang yun, like may integridad, tsaka may gustong gawin sa buhay nila, at yun din ang gusto mo mangyari sa'yo, malaking bagay na
makahanap ka ng ganun. Kasi, yun nga kung reflection ka ng mga paligid mo, ibig sabihin, nasa sa'yo kung paano mo, nasa sa'yo din kung ano yung, nasan ka ngayon. Di ba? Reflection din yun. So, kung di mo gusto kung nasan ka, ibig sabihin, baka hindi nakakabuti sa'yo yung mga sa paligid mo. Sobra. Diba? Kasi kung ang advantages nito, like, yung sa atin, natutulong natin isa't isa, paano yung may mga circle naman na naghahatakan sila. May mga ganun eh. Sa mga comment section natin dun sa post natin, makikita mo na may mga taong aware sila ng mga kaibigan na nasa circle sila na parang Walang kwenta rin na. na puro yabangan, na puro Drama, toksikan. Like, Pataasan ng ihi, ganun. Oo. Ganun yung comments, ha? Competition, totoo. Ganun yung comments. I mean, normal talaga yun. Alam natin yun eh. Pero tayo kasi pinili natin na, okay, pare-pares tayong may goal na may pangarap tayo sa buhay. May gusto tayong din gawin not just para sa atin but sa mga taong nasa paligid natin. So sabihin natin, mataas pangarap natin. And if you surrounded yourself with those kinds of people then, and for sure, ma-feed yun. So sobrang halaga talaga. And yun siguro yung sagot. Okay. Yun din. Sa akin, sa totoo lang, ngayon nga parang, Ikaw ba? ako sa totoo lang, yung Epic, Sumasagot na lang siya bigla. hindi na yung Epic, tinanong ko na yung sarili ko eh. Yung Epic talaga, sabi ko, combination natin to. Sa totoo lang ako, si Chad bilang nasa production siya. Kaya rin ako nagkaroon ng lakas ng loob sa pagpuproduce kahit wala na naman akong tinapos dito. Wala naman kaming kaalam-alam ni Jimbo dito sa ganitong mundo. Dahil nakikita ko yung mga ginagawa ni Chad at nakita ko yung tapang niya, nakita ko yung katulad yun, yung kasi specific na lang. Kay Chad ko nalaman na napaka-importante ng ilaw. Kaya nung unang nag-invest kami dito, ilaw kagad ang ininvestan namin. So parang, ang maganda kasi pag nasa circle ka nga ng mga, kahit iba-iba kayo ng field, ang recipe naman halos pare-pareho eh, di ba? Like, iba-iba kayo ng field pero alam mo na pag nag-focus ka doon, yung mga kailangan na soft skills and hard skills, nandun. So parang, yun nga, unang-una, may magko-call out sa mga mali mo. Kasi mahal ka nila. Iba rin kasi yun eh. Iba yung may nag-call out sa'yo, pero iba rin yung may nag-call out sa'yo na alam mong mahal ka. So, ibang impact yun. Pangalawa, yun nga, yung mga pagkakamali natin sa mga kanya-kanya nating shit, na-share natin sa isa para maiwasan na nung isa yung mga pinagdaanan natin. And at the same time sa akin, yung kapit, yung hope. Kasi dahil nga puro negosyante kayo, may kanya-kanya kayong mga pangarap nga sa buhay na nakikita ko. At nakikita ko rin yung mga struggles dahil nga, sabi ko nga, nakikita ko, alam ko yung istorya nating lahat. So parang alam ko rin yung mga pinagdadaanan natin. So parang napakagandang inspiration na nasa immediate circle mo. Eh yung mga taong hindi rin sumusuko. At alam mo na yung resulta ng hindi pagsuko. So para kung okay. So isa pang ang benefit na, yun nga, na meron kang circle na pare-parehong matataas mangarap, yun nga, dissenting tao, may mga pangarap na gustong marating beyond the perceived success. Yung mga taong may hinahabol na meaning. Parang yung hope nga, na parang sa akin, kasi nga, dahil nga nakita ko yung mga istorya nyo, kasi nga, lagi tayong magkakasama, sa totoo lang. Para po talaga kami magkakapatid. Kahit di kami magkakasama, magkakachat kami. So, talagang, yung istorya nila, kabuuan, good and bad, kita mo eh. So, parang ako, kitang-kita ko yung resulta ng mga struggles nila at paano silang tumawid dun. So, parang pag meron kang ganun na witness sa immediate surrounding mo, pagka ikaw naman yung nakarating dun sa mga ganung mga challenges, napakadaling desisyon na, hindi, ang kilang nila, hindi lang sila sumuko. So parang andaling inspiration niya for holding on. Kasi nakapapaligiran ka ng mga taong nagpo-push through kahit mahirap. So yun yung pinakamalaking sa akin, yun yung pinakamalaking impact nun. And at the same time, ang saya rin kasi nga, makakita ka rin ng mga tropahan nga na mahilig lang uminom araw-araw. Makakita ka rin ng mga tropahan na... Tayo ba? Ha? Tayo ba? Oo, wala. Tayo, kwentuhan lang araw-araw eh. Yun. So, ayun nga. So, ang saya lang na makakita ka na nga na parang
pagbabalik mo na, well, I'm in a good place, I'm in a good circle. Kasi, tayo, pag nakita talaga natin yung isa't isa, talaga may pakialam tayo sa isa't isa. Sa totoo lang, pag may mga problema na tayo, sa isa't isa rin naman talaga tayo nagtatawagan and all, di ba? So, pag may pamilya kayo na ganun, napakaganda. So, parang, yun nga, maganda may payo, na talagang piliin nyo na yung circle nyo. At pag napili nyo na talagang mahalin nyo sila ng sobra at stick with them, na talagang tratuhin nyo silang pamilya. Kasi, kayo rin yung magkakadamayan sa mga panahon na mga kailangan nyo yung isa't isa. So, yun. Ikaw. Yeah. Ako yung unang sumagot, di ba? So, ano pa ba? Balik ulit sa akin. Wala na akong... Second version. Ano pa ba? May mga ano pa ba kayo? May mga gusto pa kayong tanong, sabihin, or ano man? Eto, marami tong nireading tanong, boy. Ilang minutes na ba tayo? Kasi syempre ako namang Hindi ba, Ilord? Pwede na ba Oras natin? kami. 1 hour 40, pero baka ano lang to mga 1 hour 20. Oh, may mga ikakat pa tayo. Dami, sa akin, daming kakatboy. Daming Okay. Stress na kasi Sorry, Jim Gilbert, talaga. I love you, Jim. Di pa ba kayo gutom? Okay na, Order tayo? okay na. Sige, Hayaan mo lang lang natin. dyan, hayaan mo Pakita lang natin. dyan. Hindi, okay na yun. Hindi ko na alam kung paano tatapusin yung podcast. Kaya ganito na lang. Bigla Podcast na lang pala to. mawawala. Podcast pala to. Alam ko, Rekit Show to, boy. Alam ko, pagkitripan ka lang namin dito. Podcast pala to. Ganun na lang. Ayun. Hindi ko na alam kung paano tatapusin yung podcast. Kaya ganito na lang. Bigla na lang mawawala.